Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 351. Dao Huang, Lingying. Sa hitsura ng taong nakasuot ng itim, ang buong parisukat ay bumaba sa isang kumpletong katahimikan. Bagamat ang ilan sa mga ordinaryong alagad ng Misty Cloud Sect ay hindi malinaw sa lakas ng misteryosong taong nakasuot ng itim na damit, masasabi nila mula sa mga matatandang iyon na ang mga mukha ay biglang naging seryoso na ang misteryosong taong nakasuot ng itim na damit ay dapat maging malakas hanggang sa puntong medyo nakakatakot. Kung hindi, hindi niya gagawin ang mga ito na mabigla. Sino ka? Ang mga mata ni Yunleng ay matamang nakatitig sa taong nakaitim na damit sa kalangitan. Ang katawan ng kabilang partido, na umaapaw sa mga sinulid ng malakas na chi, ay naging sanhi ng hindi sinasadyang panginginig ng dulo ng daliri ni Yunleng habang hinihingi niya ng may matapang na harapan. Maaari mo akong tawaging Lingying. Dahan-daang ibinaba ng nakaitim na damit ang kanyang ulo at ipinakita ang isang madilim na matandang mukha habang siya ay nakangiti at sumagot. Hindi ka mamamayan ng Jiama Empire. Maingat na sinuri ng tingin ni Yunleng ang katawan ng taong nakasuot ng itim na tinawag ang kanyang sarili na Lingying. Kaagad, tila may natuklasan siya at napasigaw siya sa gulat. Natural na hindi ako taga Jiama Empire. Gayunpaman, sino ang nagtakda ng panuntunan na walang sino man maliban sa isang mamamayan ng Jiama Empire ang makapasok sa bansang ito? Tumawa ang taong nakaitim na damit na tinawag ang kanyang sarili na Lingying. Napakunot ng noo si Yunleng at huminga ng malalim na hangin. Pinigilan niya ang gulat sa kanyang puso, pinagsalikop ang kanyang mga kamay at sinabi sa malalim na boses kay Lingying sa langit. Kaibigan na ito. Hindi pinipigilan ng Jiama Empire ang sino man na makapasok sa bansang ito. Gayunpaman, ang usapin ngayon ay panloob na usapin ng Misty Cloud Sect. Mangyaring huwag nang basta-basta manghimasok. Pagkatapos ng usaping ito, ituturing ka ng ating Misty Cloud Sect bilang isang hindi mahabang VIP na bisita sa labas ng ating Misty Cloud Sect. Oras, malugod naming tatanggapin ang malalakas na tao sa kontinente na bumisita sa Jiama Empire. Hahaha. May paraan ka talaga sa mga salita. Tumawa si Lingying, ngunit umiling siya. Lumingon siya at ako ang mga mata niya kay Hai Badong at Xiaoyan na magkasamang gumalaw at bamantong hininga. Sa kasamaang palad, ang matandang ito ay nasa ilalim ng utos ng isang tao. Ngayon, kailangan kong dalhin ang munting lalaking ito na tinatawag na Xiaoyan nang hindi siya nawawala kahit isang hibla ng buhok. Nang marinig ito, unti-unting naging madilim at seryoso ang ekspresyon ni Yunleng. Napaawang ang sulok ng kanyang bibig at sumilay sa kanyang mga mata ang masamang tingin. Kaibigan, kahit na hindi ko alam kung sino ka, hindi isang matalinong aksyon na saktan ang ating Misty Cloud Sect sa ganitong paraan. Mahina at seryosong sabi ni Yunleng. Hahaha. Ganoon ba kahusay ang Misty Cloud Sect? Kahit na ang mga salita nito ay may kaunting bigat sa loob ng Jiama Empire, ito ay isang second-rate faction lamang kung ikukumpara ito sa iba sa kontinente ng Daochi. May karapatan ka bang makipag-usap sa akin sa ganitong paraan? Nitong ilang taon, hindi mo napuntahan at naiintindihan ang labas ng mundo. Talagang hindi inaasahan na ang halimaw na balon ay may napakasamang bahagi sa Cloud Sect. Ang reputasyon na ginamit ni Yun Botian ang lahat ng kanyang pagsisikap upang malikha noon ay malamang na masisira ng iyong mga kamay. Tumawa ng malakas si Lingying. Ang kanyang pagtawa ay naglalaman ng pangungutya na naging dahilan ng pagkulay berde ng mukha ni Yunleng. Gayunpaman, dahil sa pagiging malakas ng kabilang partido at nagtataglay ng hindi kilalang background, hindi nang ahas si Yunleng na direktang atakihin siya. Kaya ito ay isang malakas na tao na nagmula sa ibang kontinente. Pinaikit ni Jia Xingtian ang kanyang mga mata at pinagmasdan si Lingying sa kalangitan. Bagaman ang Imperial Family ay nagpadala na rin ng napakaraming tao sa buong kontinente, wala akong kahit katiting na impresyon sa taong ito na tinatawag na Lingying. Sa tingin ko siya ay dapat na isang taong nagsasanay sa pag-iisa. Gayunpaman, paano naging kamag-anak si Xiaoyan sa ganitong uri ng malakas na tao mula sa kontinente? Sa kanyang lakas, wala siyang karapatang makipag-ugnayan sa isang taong may ganitong antas. Mapait na tumawa si Fama at umiling.
Ang mga kaganapan sa kasalukuyan ay nagiging magulo. Ang background ni Xiaoyan ay nagiging mas misteryoso rin. Sa hitsura ng mga bagay-bagay, kung bibilangan ang Hai Badong at itong si Ling Ying, ang panig ni Xiaoyan ay talagang mayroong dalawang dawhang. Kung ay dadagdag natin ang mahiwagang magical beast na iyon, ang Misty Cloud Sect ay tila hindi kayang pigilan si Xiaoyan sa harap ng line-up na ito bago bumalik si Yunyun. Dahan-daang hinimas ni Jie Xingtian ang kanyang maikling balbas at sinabing, sa pag-unlad ng sitwasyon hanggang sa puntong ito, dapat na maingat na timbangin ni Yunleng ang kanyang mga nadagdag at natalo. Ang nakakasakit kay Xiaoyan na nagtataglay ng ganoong line-up para lamang kay Mo Cheng ay natatalo lamang ng higit sa kanyang mapapakinabangan. Mahinang sabi ni Fa Maria. Ngayon, makikita na lang natin kung ano ang plano ni Yunleng. Kung kaya niyang isantabi ang kahihiyan na ibinigay sa kanya ni Xiaoyan at hayaan ang kabilang panig na umalis ng ligtas, walang masyadong mangyayari. Kung hindi niya sila hahayaang umalis at pipilitin niyang itago si Xiaoyan, hindi maiiwasan ang malaking labanan. Bahagyang tumango si Jie Xingtian. Itinaas niya ang kanyang ulo upang pagmasdan ang galit na mukha ni Yunleng habang mahigpit na kinuyam ng huli ang kanyang kamao. Sana ay hindi siya masyadong matigas ang ulo sa kanyang pinili. Lahat ng tao sa plaza ay nagtaas ng ulo at pinagmamasdan ang langit. Kinagat ng likod ng mga ngipin ni Nolan Yanran ang mapupulang labi. Ang kanyang emosyon ay kasing komplikado ng isang bote ng 5 lasa na nabaligtad. Hindi niya inaasahan na ang bagay ngayon ay talagang magiging sanhi ng paglitaw ng dalawang dawhang. Bukod dito, ang dalawang ito ay malalakas na tao na hindi mukhang mas mahina kaysa sa kanyang guro. Gayunpaman, lahat sila ay nakatuon kay Xiaoyan at ginawa ang lahat ng kanilang pagsisikap upang matiyak na makakaalis siya ng ligtas. Isang pait ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Nolan Yanran. Ang inutil na tao ng Xiao Clan noon ay kasalukuyang halos baliktarin ang buong Misty Cloud Sect. Ang lahat ng ito ay dahil sa ginawang pagkansela ng engagement noon. Marahil, ito ay dahil sa kanyang provocation na talagang naging dahilan upang ganap na magbago ang orihinal na walang kwentang young master na ito ng Xiaoyan. Kung noon, hindi ba? Mahinang bulong ni Nolan Yanran. Bigla siyang nagising bigla. Nakakuyom ang mga kamay niya. Ang mahinang panghihinayang na hindi namamalayang lumitaw sa kanyang puso ay naging dahilan upang siya ay medyo nabigla. Nakahawak ang kamay niya sa dibdib niya habang malalim na nilalanghap ang malamig na hangin. Kung ikukumpara sa pait ni Nolan Yanran, si Nolan Jie sa malaking puno ay malungkot ding napabuntong hininga. Habang parami ng parami ang malalakas na tao na sumuporta kay Xiaoyan, unti-unti rin niyang naramdaman ang nakakatakot na lakas na itinago ng binatilyong ito na 17 taong gulang sa kanyang likuran. Sa orihinal, ang binatang ito, na maaaring malapit ng maging pinakamalakas na tao sa Jiama Empire, ay naging miyembro sana ng Nolan Clan at pinangunahan ang clan na ito tungo sa pagiging walang katulad na makapangyarihan at maunlad. Gayunpaman, ang pabigla-bigla na pagkilos ni Nolan Yanran noon ay ganap na winasak ang pag-asa na ito. Sa ganoong sandali, sa wakas ay naramdaman ni Nolan Jie ang tinatawag na totoong panghihinayang. Gayunpaman, bukod sa panghihinayang, may kung anong kahihiyan din ang bumangon sa kanyang puso. Kung siya ay tumayo at tinulungan si Xiaoyan na magbigkas ng ilang mga salita noong sinalakay ni Yunleng si Xiaoyan kanina, iyon ay isang magandang bagay din. Bukod dito, kahit na malinaw na nalaman na si Xiaoyan ay si Yan Xiao na nagligtas sa kanyang buhay noon, hindi siya humakbang pasulong. Lumilitaw na may isang tiyak na nakatagong pag-iisip sa kanya na hindi nagnanais na si Xiaoyan, na nagtataglay ng ilang galit sa angkan ng Nolan, ay matagumpay na umalis sa Misty Cloud Sect. Habang iniisip niya ang posibilidad na ito, agad na natatakpan ng malamig na pawis ang noo ni Nolan Jie. Ang kanyang mga paa ay ganap ding nagyayelo. Ano ang pinagkaiba ng gawa niyang ito sa pagiging walang utang na loob? Para isipin na siya talaga ang nangako noon na mahahanap siya ni Xiaoyan kapag nahaharap sa anumang problema. Napuno ng kahihiyan ang puso ni Nolan Jie. Hindi niya nagawang itapon ni Xiaoyan ang kanyang tingin. Ang tingin ng huli ay kasalukuyang ganap na nakatuon sa katawan ni Ling Ying na lumitaw. Tiningnan ni Hao Badong si Ling Ying na lumitaw. Nagsalubong bigla ang mga kilay niya. Maya-maya,
Nagpakawala siya ng mahinang buntong hininga at sinabi sa malalim na boses. Siya nga. Sino? Old Hai, kilala mo ba siya? Nang marinig ito, nagulat si Xiaoyan. Nagmamadaling tanong niya. Itong dawang class helper na kalalabas lang ay naging dahilan din ng kanyang lubos na pagkalito. Hindi niya maalala kung kailan niya nakilala ang taong ito. Bumalik sa kabisera, hindi mo ba naramdaman na may nag-e-espiya sa atin? Sinabi ko sa iyo noon na mayroon din akong katulad na pakiramdam. Gayunpaman, masyadong malabo ang pakiramdam na iyon kaya hindi ako naglakas loob na maging masyadong tiyak. Hanggang sa lumitaw ang taong ito ilang sandali lamang ang nakalipas ay makakatiyak ako. Ang chi sa kanyang katawan ay ganap na kapareho ng taong nanonood sa atin. Sabi ni Hai Badong sa malalim na boses. Kumunat ang noo ni Xiaoyan. Mahina niyang sinabi. Bakit niya tayo gustong tiktikan? Paano ko malalaman? Kinuwiwi ni Hai Badong ang kanyang ulo. Itinoon niya ang kanyang tingin kay Xiaoyan at sinabing. Mula sa paraan ng kanyang pagkilos, malinaw na narito siya dahil sa iyo. Dapat mong tanungin ang iyong sarili kung kailan ka dumating para kaibiganin ang gayong malakas na tao. Wala rin akong alam. Makatitiyak ako na ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang taong ito. Kung bakit niya ako gustong tulungan, ito rin ay isang bagay na hindi ko alam. Tumawa ng mapait si Xiaoyan. Hoy, kakaiba. Huwag mong sabihin sa akin na talagang may mga hanggal na tao sa mundong ito na titigil at tutulong dahil lang sa nasaksihan nila ang isang kawalan ng katarungan. Itinaas ni Hao Badong ang kanyang mga kilay at sinabi habang nagbibigay siya ng isang mahinang ngiti na tila hindi. Sige, huwag na tayong mag-alala tungkol sa pagkakakilanlan niya. Ngayong nasira na ang energy barrier, umalis na tayo. Umiling si Xiaoyan. Tila hindi narinig ang pangungutya sa mga salita ni Hai Badong habang nagmamadali niyang sinabi. Tumanggaw si Hai Badong at nagsimulang pumutok ang mga pakpak sa likod ng kanilang dalawa. Habang nakaharap sila kay Yunleng, dahan-dahan silang umatras. Ang dalawa sa kanila ay nagsimulang kumilos nang maramdaman sila ni Yunleng. Bumaling ang kanyang tingin at sinulyapan niya si Xiaoyan sa madilim at malamig na paraan. Isang matinding sakit ang naililipat mula sa kanyang ulo, na naging sanhi ng isang bangis na hindi sinasadyang bumalandra sa kanyang mukha. Habang nanginginig ang kanyang palad, biglang lumitaw ang isang matingkad na pulang kulay sa kanyang mga mata. Matigas niyang sinabi, Xiaoyan, saan ka pupunta? Kung hindi kita mahawakan dito ngayon, paano ako, si Yunleng, tutulungan ang pinuno ng sekta na pamahalaan ang malaking sekta na ito? Pumunta ka. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang mabangis na sigaw ni Yunleng. Hindi nagbago ang ekspresyon niya habang patuloy na humihila ang katawan niya. Bastos. Tumigil ka. Ang mukha ni Yunleng ay unti-unting naging pula ng dugo. Sa kanyang galit, ang kanyang mga kamay ay biglang kumaway at ang dagat ng mga ulap sa paligid niya ay gamulong at lumundag. Pagkaraan ng ilang sandali, isang malaking ulap na bumubusog na halos 10 talampakan ang haba ay aktwal na pinagsama-sama mula sa loob ng dagat ng mga ulap. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at automatikong napaatras ang busog. Sa katawan ng busog, mabilis na natipon ang kulay ulap na enerhiya. Pagkaraan ng ilang sandali, naging isang napakalaking cloud arrow na mga 2 hanggang 3 metro ang haba. Mamatay. Tinitigan ni Yunleng si Xiaoyan ng masama. Unti-unting lumalabas ang ilang malamig na pawis sa noo ni Yunleng. Lumilitaw na ang pagpapatawag ng cloud bawat arrow ay kumonsumo ng napakalaking enerhiya, hanggang sa punto na kahit na sa lakas ng klase niyang dawang, medyo kulang siya para suportahan ito. Pumunta ka. Sa mahinang sigaw mula sa bibig ni Yunleng, biglang pumutok ang cloud arrow. Sa isang iglap, ito ay parang isang arrow na magpapababa ng araw, na dumaan sa sagabal ng hangin at direktang bumaril patungo kay Xiaoyan. Mag-ingat ka. Habang nakaharap ang harapan nilang dalawa kay Yunleng, unang nadiskubre ni Hai Badong nang gumawa ng aksyon ang huli. Nagpakawala siya ng malakas na sigaw at hinayla si Xiaoyan sa likod niya. Mabilis na ikanaway ang magkabilang kamay niya at bumuhos ang malamig na hangin. Dalhin mo si Xiaoyan at umalis ka. Pipigilan ko siya.
Nang malapit nang makipaglaban si Hai Badong sa palasong iyon, isang itim na anino ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Lumingon ang anino at nakangiting nagsalita. Bahagyang nagulat si Hai Badong. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at tinimbang si Lingying. Hindi siya umimik habang hinihila niya si Xiaoyan at mabilis na umatras. Gayunpaman, habang siya ay umaatras, ang maingat sa kanya ay hindi lamang nagsasagawa ng pag-iingat laban sa pag-atake ni Yunleng, ngunit nanatiling mapagbantay kay Lingying. Sa karanasan ni Hai Badong, natural na hindi niya mabilis na pagkatiwalaan ang taong ito na biglang lumitaw. Matapos makitang umatras si Hai Badong, dahan-daang inikat ni Lingying ang kanyang katawan. Walang pakialam niyang tiningnan ang nakakatakot na palason na tila humahati sa langit habang lumilipad ito. Sa malumanay na pag-alog ng kanyang manggas, ang mga kulay itim na anino ay biglang lumabas mula sa kanyang likuran. Sa isang iglap, tila natakpan ng mga itim na anino ang buong kalangitan. Ang malaking puwersang ito ay agad na naging sanhi ng pamumutla ng ilan sa mga mukha ng Mystic Cloud Sect na disipulo sa ibaba. Sa kanyang katawan na nakabitin sa gitna ng itim na anino na tumatagos sa kalangitan, ang nakaitim na nakasuot na matanda ay parang isang demonyo na dumating sa mundong ito. Isang malakas na tawa ang pinakawalan niya. Sa loob nito, may kabastusan na mahirap itago. Ha ha ha. Ngayon, gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na saktan ang taong gustong protektahan ng binibini ng aking angkan. Battle Through the Heavens. Kabanata 352. Trump card ng Mystic Cloud Sect. Tinakpan ng mga itim na anino ang araw sa malawak at makapangyarihang kalangitan. Kahit na ang sikat ng araw na bumubuhos ay talagang nahihirapang tumagos dito. Sa kasalukuyan, ang bukas na lupa ay bumaba na sa ganap na kadiliman. Magagamit lamang ng lahat ang kanilang Dao Chi upang takpan ang kanilang mga katawan upang magamit ang mahinang kinang upang pagmasdan ang labanan sa hangin. Sa sandaling tinakpan ng kadiliman ang kalangitan, biglang huminto ang napakalaking palasong ulap na pumaputok sa himpapawid. Ang nakakatakot na puwersa na nakapaloob sa dulo ng arrow ay nagdulot din ng mga pabilog na alon na parang alon na lumitaw sa nakapalibot na hangin. Paulit-ulit na naririnig ang matalim na tunog ng mga pagsabog. 10,000 Binding Shadows. Ang katawan ni Lingying ay tila ganap na sumanib sa kulay itim na kadiliman na tumagos sa buong kalangitan. Ang seal na nabuo ng kanyang mga kamay ay biglang nabuo at ang itim na kurtinang tumatagos sa kalangitan ay biglang gumalaw. Ang itim na kadiliman ay lumabas mula rito sa lahat ng direksyon. Nag-intertwine sila sa isa't isa at sinuntok ang Cloud Arrow na pinaputok ng paputok. Na may isang puti at isang itim, ang dalawang ganap na magkaibang kulay na mga ilaw, na may dalang katulad na nakakatakot na mga enerhiya na pumutok sa malawak na kalangitan. Sa ilalim ng panonood ng hindi mabilang na mga tingin sa ibaba, sila ay nagbanggaan. Biglang-bigla, isang galit na putok, tulad ng kulog, ang lumitaw sa hangin. Isang napakalaking puwersa ng enerhiya ang lumabas mula sa punto kung saan nagkita ang dalawa pagkaraan ng ilang sandali. Ang nakakatakot na puwersa ay talagang nagawang iwaksi ang karamihan sa itim na kurtina na tumagos sa kalangitan. Ang liwanag ng araw ay sumikat mula sa mga puwang ng itim na kurtina at naiilawan ang parisukat sa isang nakakalat na pattern. Ang lakas ng taong ito ay talagang hindi mahina. Itinaas ni Jia Xingtian ang kanyang ulo upang pagmasdan ang taong may itim na damit na lumitaw at nawala sa itim na kurtina. Seryoso ang kanyang mukha habang sinabi niya. Nakikita ang paraan ng kanyang pag-atake kanina, ang kanyang lakas ay dapat na nasa paligid ng 7-star Dao Huang. Siya ay talagang napakalakas. At saka, ang elemental affinity ng kanyang chi method ay mukhang may posibilidad na tungo sa kadiliman. Ang ganitong uri ng elemento ay hindi karaniwang nakikita. Tumanggaw si Fa Maria, lumingon ang kanyang tingin sa paligid at biglang nagsabi. Kung magpapatuloy ang kaguluhang ito sa ganitong paraan, kailangan ba nating kumilos? Ano man ang sabihin ng isang tao, ang Mystic Cloud Sect ay isang paksayon sa loob ng ating Jiama Empire. Kumunat ang noo ni Jia Xingtian habang nagmumuni-muni saglit bago sinabing. Maghintay muna tayo. Ang misteryosong Dao Huang na ito ay mukhang walang intensyon na lumikha ng kalituhan sa Mystic Cloud Sect.
Hanggat ligtas na makaalis si Xiaoyan, sa tingin ko ay hindi siya magtatagal. Bukod dito, sa kasalukuyan ay hindi tayo sigurado kung may mas magandang gawin sa likod niya. Kaya't mas mabuting gumawa ng kalokohan. Bahagyang tumango si Fama nang marinig niya ang mga salita ni Jie Xingtian. Hindi siya nagpatuloy sa pagsasalita. Hahaha. Parang may kakayahan ka talaga, hindi nakapagtataka na ang yabang mo. Dahan-daang lumabas si Ling Ying mula sa itim na kurtina sa kalangitan. Tiningnan niya si Yunleng sa ibaba, na medyo mapatla ang mukha, habang tumatawa siya ng malakas. Nagdikit ang ngipin ni Yunleng. Dumaan ang kanyang tingin sa mga bitek sa itim na kurtina at nakita si Xiaoyan, na papaalis na sana sa plaza. Napaawang ang sulok ng kanyang bibig. Isang matinding sakit ang naililipat mula sa kanyang ulo, na naging sanhi ng matinding galit sa kanyang puso na paulit-ulit na pumuputol sa kanyang pangangatuwiran. Manatili ka sa likod. Sa isang malambot ngunit galit na dagandong, isang pamumula muli ang bumalot sa maputlang mukha ni Yunleng. Unti-unting umapaw ang isang surge ng Dao Qi mula sa loob ng kanyang katawan, yumanig sa dagat ng mga ulap na tumagos sa hangin sa paligid niya hanggang sa ito ay magkagulo. Matigas ang ulo. Huwag mong isipin na ang matandang ito ay hindi nangangahas na patayin ka. Tiningnan ni Ling Ying si Yunleng na talagang ayaw pa ring sumuko at unti-unting lumitaw ang kadiliman sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang inilabas ang kamay mula sa kanyang manggas. Isang madilim, itim na enerhiyang fog ang mabilis na natipon sa itaas ng kanyang palad. Sa isang iglap, nagsama-sama ito sa isang mahabang sibat na kulay itim na mahigit 2 metro ang haba. Ang ibabaw ng mahabang sibat ay natatakpan ng makapal na nakalagay na mga linyang kulay itim. Ang enerhiya ay parang mga alon ng tubig, na paulit-ulit na dumadaloy. Ang itim na hangin ay umakyat pataas, na naging dahilan upang magkaroon ng mas nakakatakot na aura ang sibat sa madilim na background. Habang ang kamay ni Ling Ying ay nakahawak sa mahabang sibat na kulay itim, sinulyapan niya si Yunleng sa ibaba at sinilip ang kanyang mga labi. Bigla niyang hinigpitan ang hawak at napaatras ng kalahating hakbang gamit ang kanang paa, dahilan para bahagyang umikot ang katawan niya. Hawak ng kanang kamay niya ang mahabang sibat habang saglit na tumahimik ang katawan. Kaagad, bigla itong nagsimulang lumiko at ang mahabang sibat sa kanyang kamay ay nagdala ng nakakatakot na aura habang ito ay bumaril patungo kay Yunleng sa dagat ng mga ulap sa ibaba. Devil's Snake Bite. Ang mahabang itim na kulay na sibat ay parang isang itim na falling star na tumatawid sa kalangitan. Ang itim na aura na bumabalot sa sibat ay talagang bahagyang natipon sa hugis ng isang malaking kulay itim na ahas. Habang sumisitsit ang malaking ahas sa kalangitan, nagsimulang manginig ang hangin. Naramdaman ang nakakatakot na puwersa na pinaputok ng paputok mula sa langit, biglang nagbago ang mukha ni Yunleng. Nararamdaman niya na sa pagkakataong ito, ang kabilang partido ay talagang walang anumang intensyon na magpigil. Isang kilabot ang bumangon sa puso ni Yunleng. Ang kanyang mga kamay ay nagmamadaling gumalaw at ang nakapalibot na dagat ng mga ulap ay agad na nagsimulang mag-iba-iba. Ang mga alon ng enerhiya ng ulap ay tumaas at patuloy na natipon sa itaas ng kanyang ulo. Sa isang kisap mata, ito ay itinayo bilang isang kalasag na may kulay na ulap na halos 3 metro ang lapad. Ang liwanag ay kumikislap sa ibabaw ng kalasag, na naging dahilan upang ito ay magmukhang substance-like at napakatigas. Matapos lumitaw ang kalasag na kulay ulap, ang nakapalibot na dagat ng mga ulap ay naging mas manipis din. Maliwanag, ang kalasag ng ulap na ito ay nangangailangan ng isang malaking halaga ng enerhiya upang lumikha. Ang malaki, itim na kulay na sibat na natatakpan ng masamang aura ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng paghinto dahil sa hitsura ng kalasag ng ulap. Patuloy itong nagdadala ng mabangis na puwersa habang umaarangkada sa unahan. Sa ilalim ng nababahala na mga tingin ng lahat, marahas itong bumagsak sa kalasag ng ulap. Agad na sumabog ang nakakapang-alog at nakakabinging ingay, na naging sanhi ng hindi sinasadyang takpan ng mga disipulo ng Mystic Cloud Sect sa ibaba ang kanilang mga tainga. Ang kulay itim na liwanag at ang kulay ulap na liwanag ay nagsimulang maghalo sa isa't isa sa kalangitan. Sa lugar kung saan nagbanggaan ang dalawa, ang isang espasyo ay nagsimulang magkaroon ng medyo pangit na pakiramdam dito.
Ang pag-ataking ito ni Ling Ying ay talagang ganito kalakas. Siya ay walang alinlangan na isang malakas na tao sa klase ng Dao Huang. Sirain mo na. Pinanood ni Ling Ying ang dalawang kulay na enerhiya na nag-aaway sa ibaba. Ang kanyang mga kamay ay dahan-daang bumubuo ng isang selyo at ilang sandali pa, isang mahinang dagandong ang biglang lumabas sa kanyang lalamunan. Habang bumabagsak ang dagandong ni Ling Ying, ang itim na ningning sa madilim, mahabang sibat ay pumailang lang. Isang malaking kulay itim na enerhiyang ahas, na humigit kumulang 70 talampakan ang haba, ang nagangat ng katawan nito mula sa baras ng sibat. Ang malaking bibig nito ay may dalang duguan at malagim na aura, na lalong lumawak. Pagkatapos nito, nilunok talaga nito ang kalasag na kulay ulap ng isang beses sa ilalim ng nakatulala na tingin ni Yunleng. Bagamat ang itim na kulay na sibat ay naging mas mahina pagkatapos lunokan ang kalasag ng ulap, walang alinlangang nagbigay ito kay Yunleng, na nawalan ng pinakamalaking depensa, ng matinding takot. Gayunpaman, ang mahabang sibat na kulay itim ay hindi man lang huminto ng bahagya dahil sa kanyang takot. Itinuro nito pababa at marahas na bumaril patungo sa puso ni Yunleng. Ang matalim na dulo ng sibat ay patuloy na lumaki sa mga mag-aaral ni Yunleng. Sa huling sandali, nakapikit na lamang siya. Tinakpan ni Dao Qi ang kanyang mga kamay at ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang mahigpit na hawakan ang mahabang sibat gamit ang dalawang kamay. Kasabay nito ang mabilis na pag-ikot ng kanyang katawan. Glug! Nang madikit ang kanyang mga kamay sa mahaba at kulay itim na sibat, ang nakakatakot na puwersa na nakapaloob dito ay naging dahilan upang marahas na iniluwa ni Yunleng ang isang subo ng sariwang dugo. Nayanig din ang kanyang katawan sa napakalaking enerhiyang iyon hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Sa sandaling umalis si Yunleng sa dagat ng mga ulap, ang dagat ng mga ulap na tumagos sa kalangitan ay unti-unting nagsimulang maging manipis. Sa wakas, ito ay talagang ganap na naging kawalan. Kasunod ng paglaho ng dagat ng mga ulap, ang mga mukha ng lahat ng matatanda sa apat na sulok ng parisukat ay namutla. Ang kanilang mga kamay ay humawak sa kanilang mga dibdib at isang humihingal na daing na naglalaman ng sakit ay lumabas sa kanilang mga lalamunan. Kung ikukumpara sa mga ekspresyon ng lahat ng elder, ang mga disipulo ni Misty Cloud Sect sa plaza na nagdagdag ng kanilang lakas sa dagat ng mga ulap ay mukhang nasa mas miserableng posisyon. Napakaraming mga disipulo, na ang mga lakas ay hindi kasing lakas, ay nagluwa kaagad ng mga subo ng dugo. Agad namang namutla ang kanilang mga mukha at nawalan ng malay. Ang mga medyo malakas ay pilit na nagtiis. Gayunpaman, ang kanilang matamlay na ekspresyon ay nagbigay daan sa iba na malaman na may matinding implikasyon kapag ang dagat ng mga ulap ay pilit na nabasag. Isang pag-atake mula kay Ling Ying ang lumilitaw na naging dahilan upang ang buong Misty Cloud Sect ay bumaba sa isang baldado na estado. Ang isang Dao Huang ay talagang malakas at nakakatakot sa ganoong lawak. Bang! Sa kalangitan, ang napakalaking puwersa na nakapaloob sa mahaba, kulay itim na sibat ng direkta at marahas na itinapon si Yunleng sa lupa. Pagkatapos nito ay bumagsak ito ng husto sa plaza. Kaagad, lumipad ang mga bato at maraming malalaking crack lines ang nagsimulang kumalat mula sa lugar kung saan napunta si Yunleng, na parang may lindol. Napakalaki ng mga crack line na ito, na naging dahilan upang ang mga disipulo ng Misty Cloud Sect na iyon ay walang mapagpipilian kundi bumangon upang iwasan sila. Mula dito, makikita kung gaano kakilakilabot ang pag-ataking ito. Tumayo si Ling Ying sa kalangitan at pinagmasdan ang open ground na ganap na kaguluhan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at muling damaloy sa kanyang katawan ang madilim na anino na tumatagos sa kalangitan. Kasunod ng pagliit ng itim na anino na kurtina, muling bumuhos ang mainit na sikat ng araw. Isang mahinang mainit na pakiramdam ang naging dahilan upang bumantong hininga ang mga nagyayelong malamig na katawan ng mga disipulo ng Misty Cloud Sect. Pagkatapos nilang makahinga ng maluwag, ang lahat ng mga tingin sa plaza ay nagmamadaling itinapon sa lugar kung saan nakarating si Yunleng. Ang isang malalim na hukay na nabuo doon ay naging dahilan upang ang mga disipulo ng Misty Cloud Sect na iyon ay hindi sinasadyang lunukan ang kanilang laway. Hindi siya namatay. Tiningnan ni Jia Shengtian ang madilim na malalim na hukay at huminga ng mahina.
Ang kasalukuyang sitwasyon ay talagang umunlad sa punto kung saan mahirap para sa sino man na kontrolin. Nang bumagsak ang boses ni Jie Xingtian, isang matinding ubo ang lumabas mula sa loob ng madilim na malalim na hukay na iyon. Isang figure ng tao ang dahan-daang umakyat mula sa loob nito. Aling bahagi ng kanyang kakilakilabot na hitsura ang may kaunting kahangahangang paraan ng First Elder ng Mystic Cloud Sect. Sa kasalukuyan, ang mga damit ni Yunleng ay nawasak at ang kanyang mukha ay may dugo. Bukod dito, ang sariwang dugo ay paulit-ulit na umaagos mula sa isang sugat sa kanyang baywang, halos magbabad sa lupa. Maliwanag, maaaring pilit niyang sinalo ang kulay itim na sibat kanina at naiwasang tamaan sa isang nakamamatay na lugar, ngunit nasaktan pa rin siya sa matalim na puwersang nakapaloob dito. Habang pinagmamasdan nila ang First Elder na nasa ganoong katakot-takot na kalagayan na siya ay katulad ng isang aso na nawalan ng pag-asa, lahat ng miyembro ng Mystic Cloud Sect ay mahinang bamantong hininga. Ang ekspresyon ni Yunleng na umakyat sa malalim na hukay sa hindi inaasahang pagkakataon ay walang kahit katiting na galit. Sa halip, siya ay tahimik na parang tubig. Malamig niyang sinulyapan ang sariwang dugo na tumutulo mula sa kanyang baywang, pagkatapos ay ginamit ang kanyang kamay upang marahan na hinawakan ang mabagsik na peklat na iniwan ni Xiaoyan. Bigla siyang tumawa ng mahina. Sa kanyang pagtawa, may kabaliwan na mahirap itago. Talagang napakalakas mo. Inangat ni Yunleng ang kanyang ulo at tumawa ng makapal kay Lingying. Bahagyang kumunot ang noo ni Lingying. Dahan-daang gumalaw ang kamay niya at binalot siya ng itim na hangin. Walang pakialam ang boses niya. Hindi ka talaga madaling mamatay. Kung pagod ka ng mabuhay, matutulungan ka ng matandang ito. Haha ka. Biglang tumawa ng malakas si Yunleng habang nakatitig kay Lingying. Naapektuhan ng kanyang pagtawa ang kanyang mga sugat, na naging dahilan upang muli siyang umubo ng ilang subo ng sariwang dugo. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng bibig at biglang inangat ang ulo. Ang kanyang mga mata ay kasing bangis ng isang mabangis na hayop. Wala akong pakialam kung sino ka, ngunit ikaw ang unang tao sa napakaraming taon na naging dahilan ng pagkahiya ng ating Mystic Cloud Sect. Kung papayagan kayong umalis ngayon, natatakot ako na ang aming Mystic Cloud Sect ay wala ng reputasyon na mapag-uusapan sa loob ng Jiama Empire. Kaya naman, alang-alang sa sekta, ngayon, lahat kayo ay makakalimutan na. Wala kang kakayahang gawin iyon. Ngumisi si Lingying. Sa katunayan, wala akong kakayahang ito, ngunit. Tumawa si Yunleng sa madilim na boses. Sa ilalim ng tingin ng lahat, bigla siyang naglabas ng isang puting kulay ulap na sipol mula sa loob ng kanyang storage ring. Nilagay niya ito sa gilid ng bibig niya at hinaypan ito ng malakas. Kaagad, isang kakaibang matalim na tunog ang biglang nalipat mula sa sipol. Binalot ng matalim na sipol ang buong Mystic Cloud Mountain at hindi nawala ng mahabang panahon. Natahimik ang lahat sa plaza dahil sa aksyon ni Yunleng. Ilang saglit, tanging sipol na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa loob ng buong bundok. Pinaikit ni Jie Xingtian ang kanyang mga mata. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Fama at biglang may naalala. Nanlaki bigla ang mata niya. Ito ang matandang lalaki na iyon. Talagang hindi pa siya namatay. Habang bumabagsak ang boses ni Jie Xingtian at Fama, bumaba ang isang malakas at marilag na puwersa mula sa kaibuturan ng Mystic Cloud Mountain. Para itong isang sinaunang malaking dragon na kagigising pa lang habang may dalang walang kapantay na presyon. Sa sandaling lumabas ang maringal na puwersang ito, biglang huminto ang isang puting kulay na sinag ng liwanag sa paligid ng ilang daang kilometro mula sa Mystic Cloud Sect. Isang magandang figure ang lumitaw sa gitna ng hangin. Sa kasalukuyan, nakatitig siya sa direksyon ng malayong Mystic Cloud Sect. Ang kanyang walang malasakit at kakaibang magandang mukha ay nababalot na ngayon ng pagkabigla. Bakit nagising ang guro? Battle Through the Heavens. Kabanata 353. Ang nakaraang sect leader ng Mystic Cloud Sect, si Daozang Yunshan. Ang maringal na puwersa, na parang isang malaking dragon na nagising, ay agad na tinakpan ang buong Mystic Cloud Mountain. Isang napakalaking pressure na hindi pa naramdaman ni Xiaoyan bago kumalat mula sa kaibuturan ng Mystic Cloud Mountain. Sa wakas, tumagos ito sa buong parisukat. Sa sandaling iyon,
hindi napigilan ng lahat ng Mystic Cloud Sect na disipulo ang paggalang na naramdaman nila sa kanilang mga puso at lumuhad patungo sa lugar kung saan kumakalat ang puwersa. Kahit na si Yunleng at ang ilan sa mga elder ng Mystic Cloud Sect ay hindi lumuhad bilang paggalang, magalang pa rin silang yumuko. Itong presensya. Nakatingin ang magagandang mata ni Nolan Yanran sa direksyon ng malalalim na rehiyon ng Mystic Cloud Sect. Bumakas din ang pagkagulat sa kanyang magandang mukha. Hindi niya inaasahan na ang usapin ngayon ay talagang makakagambala sa dakilang gurong ito na matagal nang nag-iisa. Masama ito. Talagang hindi pa namatay ang matandang iyon. Sa sandaling ilabas ang chi, biglang nagbago ang ekspresyon ni Hai Bagong. Ang kanyang malambot na boses ay naglalaman ng pagkabigla na hindi may tatago. Ito ba ang dating Mystic Cloud Sect leader, Yun Shan? Ang ekspresyon ni Xiaoyan ay naging mas madilim din sa sandaling ito. Naalala niya ang sinabi ni Hai Bagong kanina at nagtanong na nakakunot ang noo. Oo, tumanggo si Hai Bagong. Sa mahinang boses, sinabi niya. Nang makita ang presensyang ito, talagang nasira niya ang hadlang ng isang Daohuang at sumulong sa klase ng Daozang. Isang malakas na Daozang, ha? Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Xiaoyan. Ang pinakamalakas na tao na nakita niya sa kanyang buhay ay sina Reyna Medusa at Jia Xingtian. Bagamat ang isang Daohuang at isang Daozang ay isang pagkakaiba lamang ng klase, ang agwat sa pagitan nila ay katulad ng sa langit at lupa. Kanina, nagamit ni Hai Bagong ang kanyang lakas para mabilis na salakayin ang tatlong Daohuang. Para sa isang malakas na tao sa klase ng Daozang, hindi rin magiging napakahirap na makipaglaban sa tatlong Daohuang. Kalokohan. Laging ganito kagulo. Kinagat ni Xiaoyan ang kanyang mga labi. Medyo naiinip na ang kanyang puso dahil sa mga pangyayaring ito na sunod-sunod na nangyayari. Sa tuwing iniisip niyang makakaalis na siya, palaging may hindi inaasahang mangyayari. Old Hai, dahil nagpakita na talaga si Yun Shan, kaya natatakot ako na tumabi ka, hindi ba? Biglang naalala ni Xiaoyan ang mga salita ni Hai Bagong at mahinang bumantong hininga. Nang marinig ito, nalilito si Hai Bagong. Pabago-bago ang ekspresyon niya. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla siyang nanggigigil at sinabing, bagaman ang isang tulad ko ay hindi mahilig makisali sa mga bagay na walang kinalaman sa akin. Kailangan kong makita ang isang bagay, na sinimulan ko nang gawin, hanggang sa huli. Kahit na gusto ni Yun Shan na pigilan tayo ngayon, gagawin ko ang aking makakaya na ilayo ka sa Mystic Cloud Mountain. Nagulat si Xiaoyan nang lumingon siya kay Hai Bagong, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Agad na lumitaw ang init sa kanyang puso. Bahagi ng dahilan kung bakit pinili ni Hai Bagong na huwag sumuko sa sandaling ito ay maaaring dahil sa Spiritual Recovery Purple Pill, ngunit kahit anong sabihin ng isa, ang kanyang pagpayag na tulungan si Xiaoyan na makatakas sa harap ng pagkakasala sa Mystic Cloud Sect ay nagmungkahi ng isang pagkakaibigan na higit pa sa inaasahan ni Xiaoyan. Sa pinakakaunti, siya ay mas mahusay kaysa sa ilang mga tao. Maraming salamat, Old Hai. Ako, si Xiaoyan, ay tatandaan ang iyong tulong ngayon sa aking puso. Talagang ibabalik ko ang pabor sa hinaharap. Huminga ng malalim si Xiaoyan at itinaas ang kanyang mga kamay patungo kay Hai Bagong. Napakaseryoso ng kanyang maselang at makisig na mukha. Pag-uusapan natin ang tungkol sa hinaharap sa ibang pagkakataon. Ngayon, kailangan nating iwaksi ang matandang iyon sa harapan natin. Sa sandaling magising si Yun Shan, ang buong Mystic Cloud Mountain na ito ay natakpan ng kanyang aura. Sa kasalukuyan, kahit na gusto nating umalis, hindi ito magiging madali. Mapait na ngumiti si Hai Bagong at umiling. Sumulyap ang gilid ng kanyang mga mata sa napakalaking Heaven Swallowing Python na nakasabit sa likod ni Xiaoyan. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Ling Ying sa di kalayuan. Sa kanyang puso, paulit-ulit niyang kinakalkala ang lakas ng pakikipaglaban ng magkabilang panig. Habang mahinang nag-uusap ang dalawa, ang maringal na puwersa mula sa kaibuturan ng Mystic Cloud Mountain ay lalong naging siksik. Sa wakas, isang malinaw na alulong ang biglang sumugod patungo sa langit. Sa ilalim ng hindi mabilang na mga tingin, isang puting figure ang biglang lumitaw mula sa kaibuturan ng Mystic Cloud Sect. Kaagad,
ang kanyang mga paa ay humakbang sa langit at dahan-dahang lumipat patungo sa plaza ng Misty Cloud Sect. Ang puting figure ay hindi nagpatawag ng mga pakpak ng Daochi, ngunit ang bilis ng kanyang paglalakad sa walang laman na hangin ay hindi mas mabagal kaysa sa Haibadong at sa iba pa. Sa bawat paglapag ng kanyang yapek, isang pabilog na ripple ang mabubuo sa bakanteng espasyo. Ang ripple pagkatapos ay nawala at ang figure ng tao ay biglang lumitaw sa loob ng 100 metro ang layo sa isang napaka-misteryosong paraan. Sa pamamagitan ng ilang hakbang sa ganitong paraan, ang figure ng tao ay kumislap at lumitaw sa ibabaw ng batong monumento sa gitna ng plaza sa loob lamang ng ilang sandali. Ang kanyang walang pakialam na tingin ay tumawid sa lupa na gulong-gulo at bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Ang pressure na sumasakop sa buong lupa ay naging mas siksik din sa sandaling ito. Si Xiaoyan ay nasuspine sa hangin habang inililibot niya ang kanyang tingin sa puting figure na lumitaw. Maingat siyang tumingin pataas at pababa habang tinitimbang ang dating leader ng sekta ng Misty Cloud Sect. Ang puting figure ay nakasuot ng napakasimple, puting kulay na mahabang balabal. Ang banayad na simoy ng hangin na dumampi at ang kanyang mahahabang robe ay lumipad, na nagbibigay sa kanya ng isang uri ng hindi makamundo at eleganteng aura. Ang kanyang edad ay hindi masyadong matanda at ang kanyang mukha ay walang mga kulubot na dapat magkaroon ng isang matanda. Sa halip, ito ay parang mainit na jade na nagbubuga ng kinang. Kung hindi dahil sa kanyang mahabang buhok na puti ng nyebe, talagang mahihirapan si Xiaoyan na isipin siya bilang isang malakas na tao sa parehong henerasyon ni Haibadong. Gayunpaman, mula sa paggalang na lumitaw sa lahat ng mga mukha ng mga disipulo ng Misty Cloud Sect sa ibaba, malinaw na ang taong ito ay ang dating Misty Cloud Sect leader, si Yun Shan. Hihihi. Pagkatapos na pumasok ang matandang ito sa klase ng Daozang, talagang naging mas bata siya ng kaunti. Mukhang hindi naman maliit ang mga benepisyo ng paglusob sa hadlang na iyon. Habang pinag-aaralan ni Haibadong ang panlabas na anyo ni Yun Shan, hindi niya napigilan ang paghampas sa kanyang mga labi. Hindi na itago ang inggit sa malambing niyang boses. Yun Leng, bigyan mo ako ng paliwanag. Dapat mong malaman na sinabi ko na huwag akong istorbohin sa aking tahimik na pagsasanay maliban kung may malaking bagay. Lumingon ang tingin ni Yun Shan kay Yun Leng sa ibaba habang mahinang nagsalita. Old sect leader, nakalabas ka na sa wakas. Kung mamaya ka pa, natatakot ako na ang Misty Cloud Sect ay masisira ng ibang tao. Habang lumilipat ang tingin ni Yun Shan, agad na nanlambot ang mga binti ni Yun Leng. Hindi sinasadyang lumuhad ang kanyang mga tuhod. Ang bahid ng dugo sa kanyang mukha ay nagbigay sa kanya ng labis na kaawa-awang tingin. Nasaan si Yun? Bahagyang kumunat ang noo ni Yun Shan at nagtanong. Lumabas na ang sect leader, at hindi pa bumabalik. Nagmamadaling sumagot si Yun Leng. Bigyan mo ako ng maikling buod ng nangyari. Sa napakaraming taon, ito ang unang pagkakataon na ang Misty Cloud Sect ay napinsala ng isa pa sa ganoong lawak. Ang mga kamay ni Yun Shan ay ipinasok sa kanyang manggas habang mahinahon niyang sinabi. Nang marinig ito, pinalakas ni Yun Leng ang kanyang espiritu. Itinuro niya si Xiaoyan sa langit gamit ang kanyang kamay at malakas na sinabi. Old sect leader, kung ano ang nangyari ngayon ay ganap na dulot niya. Habang nagsasalita siya, nagmamadaling sinabi ni Yun Leng sa kanya ang hinala ni Xiaoyan tungkol sa pagkamatay ni Mo Cheng. Siyempre, dapat sabihin na si Yun Leng ay may napakahusay na kakayahan sa paghawak ng mga ganoong bagay dahil nagawa niyang maging first elder ng Misty Cloud Sect. Kaya naman, noong nagpapaliwanag siya, ang kanyang pagkilos sa pagpilit sa Xiaoyan na manatili sa likuran ay inilarawan bilang mataktikang nais ni Xiaoyan na pansamantalang magpahinga sa Misty Cloud Sect sa loob ng ilang araw hanggang sa mabigyang linaw ang usapin. Ang mga salitang ito ay talagang isang bagay na sinabi ni Yun Leng gayunpaman, ang tono kung saan sinubukan niyang patigilan si Xiaoyan ay ganap na naiiba. Sa makatuwid, kahit na sinabi niya ito sa paraang ito, walang sino man ang maaaring pabulaanan ang kanyang mga salita. Pagkatapos nito, sinabi niya kung paano lumaban si Xiaoyan at sunod-sunod na lumitaw ang malalakas na tao sa likod niya. Sa wakas ay gumamit si Yun Leng ng paninindigan bilang isang tagapagtanggol at ginamit ang lakas ng buong sekta upang protektahan ang reputasyon ng sekta, ngunit hindi pa rin ito katugma.
Noon lamang siya nagkaroon ng kaunting pagpipilian kundi ang gumamit ng sipol at anyayahan si Yunshan, na nag-iisa, palabas. Karamihan sa sinabi ni Yonleng ay katotohanan. Gayunpaman, pagkatapos pagandahin ang ilan sa mga sinabi niya, ang responsibilidad ng buong kaganapan ngayon ay ganap na kay Xiaoyan. Ang buong square ay ganap na tahimik. Tanging ang boses ni Yonleng na nagdadala ng kaunting galit, ang paulit-ulit na narinig. Pagkaraan ng mahabang panahon, nang sa wakas ay sinabi ni Yonleng ang lahat ng dapat sabihin. Malungkot niyang tinapos. Old sect leader. Bagamat si Mo Cheng ay isang deacon lamang sa loob ng sekta, ang kanyang mga kontribusyon sa Mystic Cloud sect nitong ilang taon ay napakalaki. Kung hahayaan natin siyang basta-basta mapatay at walang gagawin tungkol dito, sino ang maglalakas loob na magtrabaho para sa ating sekta sa hinaharap? Hindi ba ito magiging sanhi ng kanilang pagkadismaya? Hindi rin dahil ang Mystic Cloud sect natin ay isa sa mga sekta na random na nagkakamali sa mga tao. Hiniling lang namin na pansamantalang tumira si Xiaoyan sa Mystic Cloud sect, sa maikling panahon. Pagkatapos naming mag-imbestiga sa bagay na iyon, ako, si Yonleng, ay personal na humingi ng tawad sa kanya kung napagbintangan namin siya. Gayunpaman, binaliwala niya lang ang suhestyon ko. Dahil sa totoo lang, nagkaroon siya ng talakayan na tumalikod sa kanya. Bagamat ang kanyang sariling lakas ay hindi maganda, marami siyang katulong sa kasalukuyan, ang sect leader ay wala, at maaari ko lamang ipagsapalaran ang pag-istorbo sa matandang sect leader at humingi ng tulong sa iyo. Itinakip ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib habang nakatayo sa hangin. Malamig niyang pinagmamasdan si Yonleng na paulit-ulit na naglilista ng kanyang mga kasalanan at matagal nang sumuko sa pagsisikap na magpaliwanag ng anuman. Ito ay dahil alam niyang wala itong gaanong pakinabang. Laging pinapabore ng mga tao ang kanilang sarili. Umaasa kaya si Xiaoyan na tutulungan siya ni Yunshan sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya. Matapos marinig ang paliwanag ni Yonleng, walang ekspresyon ang mukha ni Yunshan. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya at nilaybot ng tingin niya ang paligid. Natawa siya ng mahina. Talagang hindi inaasahan na ang usapin ngayon ay sumabog hanggang sa ganito kalaki. Maging si Jia Xingtian, Fama, kayong dalawang matandang lalaki ay dumating din. Nagpalitan ng tingin at ngumiti sina Jia Xingtian at Famaria. Itinuro nila ang langit at sinabing, may isa pang tao doon. Alam ko, Hai Badong diba? Ngayon ko lang naramdaman ang chi niya nang lumabas ako. Kaya lang hindi ko inaasahan na buhay pa pala siya pagkatapos ng maraming taon. Akala ko noong una ay pinatay siya ni Reyna Medusa. Inangat ni Yonleng ang kanyang ulo, tinitigan si Hai Badong habang nagsasalita. Hihihi. Hindi ba't ganoon din sa iyo, matanda ka? Ibinuka ni Hai Badong ang kanyang bibig, humakbang pasulong at nakangiting sinabing nagkataon, hinaranggan niya si Xiaoyan sa kanyang likuran habang ginagawa niya iyon. Siya si Xiaoyan, tama ba? Sinulyapan ni Yunshan si Xiaoyan sa likod ng Hai Badong at nagtanong. Iginagalang ko ang sect leader Yunshan. Matamang pinagmamasdan ni Xiaoyan si Yunshan na ang buong katawan ay naglalabas ng puwersang pang-pressure. Ngumiti siya at sinabing hindi mababa o mayabang. Hindi masama ang tindig mo. Sa kasamaang palad, medyo mahina ka. Mahinang sabi ni Yunshan. Yunshan, noong ikaw ay 17, kalimutan ang tungkol kay Dao Zhang, kahit na makita mo ang isang dawang, ikaw ay mabalisa na parang ito ay isang bagay na napakahusay. Kinagat ni Hai Badong ang kanyang mga labi at sinabing, isang 17 taong gulang na Dadoshi, ha? May ilang pagkabigla ang bumungad sa mga mata na iyon na naging walang malasakit gaya ng simoy ng hangin. Umiling siya bago itinaas ito at nagtanong. Pagkatapos pakinggan ang sinabi ni Yonleng kanina, wala ba kayong masabi para pabulaanan siya? Hihihi. Dahil naniniwala ang sect leader na si Yunshan sa kanyang mga salita, bakit kailangan naming gumawa ng isang bagay na hindi kailangan? Ngumiti si Xiaoyan at tumugon sa medyo mapanoksong paraan. Naniniwala ako sa kalahati ng sinabi ni Yonleng. Naiintindihan ko ang kanyang pagkatao. Hindi inaasahang umiling si Yunshan. Gayunpaman, hindi alintana kung sino ang tama o mali tungkol sa bagay na ito,
ang iilan sa inyo ay kailangang magbigay ng ilang responsibilidad para gawing gulo ang Misty Cloud Sect. Kung gayon, ano ang gustong gawin ng sect leader na si Yunshan? Hindi ako magsasabi ng anumang magalang na salita tulad ng pagpayag na manatili ka bilang mga bisita. Ngayon, gumawa ka ng maraming kaguluhan dito na medyo nasira ang reputasyon ng Misty Cloud Sect. Dapat nating tabyusan ang ating reputasyon. Dahil iilan lang sa inyo ang naging dahilan ng aking Misty Cloud Sect na maging ganoon kalalang kalagayan, hayaan mo akong makipagsapalaran sa iilan sa inyo. Ang mga kamay ni Yunshan ay dahan-daang lumalabas sa kanyang manggas habang siya ay mahinahong nagsasalita. Pagkatapos ay walang pakialam na sinulyapan ni Yunshan sina Hai Badong, Lingying at ang napakalaking Heaven Swallow ang python na nakabitin sa hangin. Lahat kayo ay maaaring umatake ng magkasama. Ibinaba ni Yunshan ang kanyang ulo, hinayla ang kanyang manggas at walang ingat na idinagdag. Hihihi. Talagang hindi inaasahan na ang Misty Cloud Sect ay may malakas na Daozang. Ngayon, halos hindi na ito makaipit sa pinakamataas na antas ng lakas sa kontinente. Sa kasamaang palad, kumpara kay Yun Botian noon, mukhang medyo kulang ka pa. Ang katawan ni Lingying ay kumislap at lumitaw sa harap ni Xiaoyan. Hinarap niya si Yunshan sa ibaba at tumawa. Ito ang malakas na tao mula sa kontinente, tama ba? Saang pangkat ka kabilang? Bagamat matagal na akong nag-iisa, alam ko pa rin ang isa o dalawang bagay tungkol sa mga paksayon sa kontinente. Huminto ang kamay ni Yonleng na humihila ng manggas nang iangat niya ang kanyang ulo. Ito ay isang bagay na hindi ko maipahayag. Ikinaway ni Yingling ang kanyang kamay. Agad na naging seryoso ang kanyang mukha habang sinasabi sa malalim na boses. Gayunpaman, bibigyan kita ng paalala dito. Huwag mong isipin na magagawa mo ang gusto mo pagkatapos mong maging isang Daozang. Pinapayuhan kita na huwag mo siyang hawakan ng padalos-dalos. Kung hindi, tiyak na pagsisisihan mo ang iyong mga aksyon. Maraming tao sa kontinenteng ito ang maaaring sirain ang iyong Misty Cloud Sect. Bahagyang pinagdikit ni Yunshan ang kanyang mga kilay. Tinitigan niya si Lingying. Banta ba iyon? Maaari mong isipin na ganoon. Huwag mong pagdudahan ang katotohanan ng mga salitang sinabi ko. Si Lingying ay nakatitig kay Yunshan at sinabi sa isang malambot at malalim na boses. Maaari kayong umatake ng sama-sama. Ang reputasyon na naipon ng Misty Cloud Sect sa maraming henerasyon ay hindi masisira sa aking mga kamay. Gayunpaman, kung may iwan ninyong lahat ang Misty Cloud Sect mula sa aking mga kamay, tatanggalin natin ito pagkatapos ng mga kaganapan ngayon. Napabuntong hininga si Yunshan at hindi na nagsalita pa. Unti-unting umangat ang kanyang katawan sa hangin nang walang anumang babala. Ang pag-akyat ng enerhiya ay talagang naging sanhi ng kaunti na pagbabago sa nakapalibot na bakanteng espasyo. Medyo seryoso ang ekspresyon ni Hai Badong habang pinagmamasdan niya si Yunshan na dahan-daang umangat sa hangin. Nagpalitan sila ng tingin ni Lingying. Ang una ay lumingon kay Xiaoyan at sinabi sa malalim na boses. Dapat mong hayaan ang malaking ahas na protektahan ka. Siya at ako ay haarang kay Yunshan. Mag-ingat kayong dalawa. Saglit na nag-alinlangan si Xiaoyan bago tumanggo. Ang kanyang tingin ay biglang lumingon kay Lingying at nagsabi. Itong matandang Ginoo, iniisip ko kung ikaw. Huwag kang magtanong tungkol sa akin. Kapag umalis ka sa Misty Cloud Sect, aalis din ako sa Jiama Empire. Kapag ang oras ay hinog na sa hinaharap, natural mong malalaman. Ikinaway ni Lingying ang kanyang kamay at nagkusa na matakpan ang mga salita ni Xiaoyan. Nagulat si Xiaoyan nang marinig ito. Agad siyang ngumiti ng mapait habang tinatango ang ulo. Ang tanging nagawa niya ay i-flap ang kanyang mga pakpak at umatras. Talagang hindi inaasahan na sa huli, nagawa nilang istorbohin si Yunshan, ang matandang ito at pinalabas siya. Habang pinagmamasdan niya ang sitwasyon sa langit, umiling si Fama at bumantong hininga. Daozang. Hihihi. Nagtagumpay talaga ang matandang ito. Sinipsip ni Jie Xingtian ang kanyang mga labi. Isang inggit na hindi niya maitago ang bumungad sa kanyang mukha. Siya ay kasalukuyang nasa tuktok ng klase ng Daohuang. Hanggat sumulong pa siya, maaari rin siyang makapasok sa kaharian na inaasam ng marami.
Sa kasamaang palad, ang isang hakbang na pagkakaiba ay isang bagay na hindi maitawid ni Jie Xingtian kahit na pagkatapos ng pagsasanay sa loob ng maraming taon. Ano ang susunod nating gagawin? Dapat ba tayong pumunta at mamagitan? Kumunat ang noo ni Fama at nagtanong. Walang silbi. Umiling si Jie Xingtian. Lumipat ang kanyang tingin sa parisukat sa ibaba. Habang pinagmamasdan niya ang mga alagad ng Misty Cloud Sect na nahimatay at ang nasirang parisukat, ngumiti siya ng mapait at sinabing. Sa pagkakataong ito, ang grupo ni Xiaoyan ay talagang nagbigay ng isang mahigpit na sampal sa Misty Cloud Sect. Upang matubos ang reputasyon nito, dapat talunin sila ni Yunshan sa harapan nating lahat. Siyempre, pagkatapos ng bagay na ito, baka hindi na niya pahihirapan si Xiao. Pagkatapos ng lahat ng ito, baka hindi na niya pahihirapan si Xiao. Ang likod niya na nagdulot din sa kanya ng labis na takot, kaya bago niya malinaw na imbestigahan ang misteryosong paksayon sa likod ni Xiaoyan, hindi siya basta-basta hawakan ni Yunshan. Matatalo kaya ni Hai Badong at ni Ling Ying si Yunshan? Bahagyang tumanggaw si Fama bago agad nagtanong. Kung kaya nila, napakahirap. Sa plaza, tinitigan ni Yunling ang tumataas na Yunshan. Napatingin siya kay Xiaoyan sa di kalayuan at isang madilim na kasamaan at malamig na tawa ang sumilay sa kanyang mga mata nang walang nakakaalam. Hai Badong, dahil sa dati nating pagkakaibigan, hindi ko muna isasaalang-alang ang mga aksyon mo. Mahinang sabi ni Yunshan habang lumulutang siya sa parehong antas ng Hai Badong at Ling Ying sa kalangitan. Gawin mo na lang. Medyo huli na para pag-usapan ang lahat ng ito ngayon. Napabuntong hininga si Hai Badong at umiling. Habang umiikot ang kanyang kamao, isang puting kulay na yelong malamig na hangin ang umapaw mula sa kanyang katawan. Kaagad, bumaba ang temperatura sa paligid. Hayaan mo akong makita kung gaano kakalakas kumpara noon pagkatapos mong sumulong sa klase ng Daozang. Marahang bamantong hininga si Hai Badong. Biglang umikot ang kamao niya at 10 plus Snow White circular-shaped icicle ang biglang sumulpot sa harapan niya. Umikot sila sa mataas na bilis at pagkatapos ng paulit-ulit na paglitaw ng mga larawan. Naglabas pa sila ng mga alon ng humuhuni. Sa tabi niya, ang ekspresyon ni Ling Ying ay unti-unting naging seryoso. Marahan niyang iwinagayway ang kanyang manggas at ang kakaibang kulay itim na mga anino ay patuloy na iniluwa mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Bahagyang nakahawak ang kanyang mga palad at ang kulay itim na chi ay mabilis na nag-ipon. Ilang sandali pa, nakabuo na naman ito ng mahabang sibat na kulay itim na may haba na 20-30 talampakan. Ang mahabang sibat ay marahang kumaway at ang hangin ay bumuo ng mga alon sa dulo ng sibat. Xiaoyan, umalis ka na. Isang malalim na sigaw ang pinakawalan ni Hai Badong. Itinulak niya ang kanyang kamay pasulong at ang 10 at malalaking circular ice blades ay biglang naputol sa kalangitan at pumutok ng paputok patungo kay Yunshan. Sa sandaling umatake si Hai Badong, hinawakan din ni Ling Ying ang mahabang sibat na kulay itim. Umikot ang kanyang katawan at agad na inilunsad ang sibat palabas. Ang mga ice blades at ang sibat ay nagdala ng matinding, nakakatakot na presyon habang sila ay direktang bumaril patungo sa Yunshan sa di kalayuan. Sa daan, nag-iwan talaga sila ng 2 mahahabang peklat sa hangin saan man sila dumaan. Sa sandaling ang 2 taong ito ay nagpakawala ng kanilang mga pag-atake, ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang mga pakpak. Marahan siyang dumapo sa ulo ng Heaven Swallowing Python at hinimok ito. Agad na inikot ng Heaven Swallowing Python ang katawan nito. Maaaring napakalaki ng katawan nito, ngunit nagpakita ito ng napakabilis na bilis. Nang makita ang tugon ni Hai Badong at Ling Ying, umiling si Yunshan. Wala na siyang sinabing kalokohan. Dahan-daang itinaas ang 2 kamay, tinutukan niya ang pabilog na ice blades at ang mahabang sibat na kulay itim mula sa malayo. Bahagyang gumalaw ang kanyang bibig at mahinang boses ang lumabas. Windwall. Nang bumagsak ang boses ni Yunshan, isang marahas na bagzo ng hangin ang lumitaw. Mabilis, nabuo ang isang malalim na berdeng hanging pader na umaabot sa kalahati ng kalangitan. Napakalaki ng pader kaya namangha ang lahat sa ibaba nito. Bang!
Agad na dumating sa harap ng windwall ang pabilog na mga blades ng yelo at ang mahabang kulay itim na sibat. Nagbanggaan ang dalawa at umalangaw-ngaw ang malakulog na pagsabog sa buong kalangitan. Maraming energy ripples ang ibinubuga mula sa punto ng banggaan. Gayunpaman, ang madilim na berdeng kulay na hanging pader, na medyo sobrang laki, ay hindi nagpakita ng kaunting pahiwatig ng pagguho. Ang pinagsamang pag-atake ni Hai Badong at Ling Ying ay tila hindi nagdulot ng malaking banta sa depensa ni Yun Shan. Bahagyang nagbago ang mga ekspresyon ni Hai Badong at Ling Ying habang pinagmamasdan nila ang napakalaking windwall na sumasaklaw sa kalangitan. Ang sulok ng mga mata ni Yun Shan ay sumulyap sa Heaven Swallowing Python na lumilipad palayo. Kumaway ang kanyang kanang kamay sa direksyon kung saan ito lumilipad. Ang tunog ng hangin ay nagdulot ng matinding pagyanig at isang malaking pader ng hangin ang biglang lumitaw sa harap ng Heaven Swallowing Python. Nabigla ang huli at nagmadali itong pilit na igalaw ang katawan upang maiwasang mabangga ito. 10,000 Windbind. Matapos harangin ang lumilipad na landas ng Heaven Swallowing Python, biglang sumuntok ang kamay ni Yun Shan sa direksyon ni Hai Badong at Ling Ying. Kaagad, isang essence wind rope na pinagsama-sama mula sa mabangis na hangin ay lumitaw mula sa lahat ng direksyon. Ang mga lubid ng hangin ay nagkasalikop sa isa't isa at sa wakas ay bumaril sa hangin, tulad ng maraming mahahabang ahas. Sa isang iglap, biglang napagtanto ni Hai Badong at Ling Ying na silang dalawa ay nakatali ng hindi nila nalalaman. Kaagad, ang Dao Chi sa kanilang mga katawan ay damaloy ng mabilis. Gayunpaman, sa bawat oras na sila ay nanginginig at naputol ang ilang mga lubod ng hangin, mas marami ang humahanggos at lilito sa hangin, na nagbubuklod sa kanilang dalawa ng mas mahigpit. Ho, talagang karapat-dapat siyang maging isang malakas na Daozang. Ang paraan ng pag-atake na ginagamit niya ay hindi maituturing na namumukod-tangi, ngunit ang dalawang Daohuang ay walang lakas na lumaban sa kanyang mga kamay. Ito ba ang pagkakaiba ng dalawang antas? Si Jie Xingtian at ang iba ay hindi sinasadyang napabuntong hininga habang pinapanood sina Hai Badong at Ling Ying na itinali ni Yun Shan pagkatapos lamang ng isang pagpapalitan sa kalangitan. Mukhang ganap na natalo si Xiaoyan at ang iba pa sa pagkakataong ito. Matapos itali sina Hai Badong at Ling Ying, ang mga mata ni Yun Shan ay sumulyap sa Heaven Swallowing Python na nagbabalak na lumihis sa pader ng hangin na nakaharang sa daraanan nito. Humakbang ang paa niya. Sa susunod na pagpapakita niya, nasa harap talaga siya ng Heaven Swallowing Python. Ang Heaven Swallowing Python ay nanlaki ang kanyang mga mata ng ahas at pinandilatan si Yun Shan na lumitaw sa isang iglap. Ibinuka nito ang malaking bibig nito at ang 7 kulay na likido na naglalaman ng makapangyarihang lason ay pumutok ng paputok patungo kay Yun Shan. Ikinaway ni Yun Shan ang kanyang kamay at isang hanging pader ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang 7 kulay na likido ay bumuhos at mabilis na kinaagnasan ang parang sangkap na hanging pader sa kawalan. Ang Heaven Swallowing Python ay naghahanda upang magpatuloy sa pag-atake, gayunpaman, isang napakalaking lakas ang biglang nalipat mula sa buntot nito. Pinahit nito ang ulo upang tingnan lamang upang makita na si Yun Shan, na dapat ay nasa harapan nito, ay hindi namamalayang lumitaw sa kanyang buntot. Bumaba ka. Ang binti ni Yun Shan ay marahan na tumapak sa buntot ng Heaven Swallowing Pythons. Isang napakalaking lakas ang naging sanhi ng Heaven Swallowing Python na naglabas ng matinis na siret. Kaagad at biglang bumagsak ang katawan nito. Bang! Ang Heaven Swallowing Python ay nabasag ng husto sa isang sulok ng plaza. Kaagad, ang matigas na lupa ay sineksik ng napakalaking katawan hanggang sa ito ay pumutok. Grog! Kanina, nang magpakawala si Yun Shan ng isang nakatagong puwersa, si Xiaoyan ay naagnas din ng nakatagong puwersa dahil siya ay nagkataon na nasa katawan ng Heaven Swallowing Python. Sa kanyang lakas ng Dadoshi, kahit isang patak lamang ng nakatagong puwersa ay naging sanhi pa rin ng pamumutla ng kanyang ekspresyon habang sumusuka siya ng isang subo ng sariwang dugo. Gamulong pababa si Xiaoyan mula sa ulo ng Heaven Swallowing Python. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng bibig niya. Paglingon niya, pinanood niya ang Heaven Swallowing Python na nanlalabo ang mga mata nito. Ang mga ngipin nito ay hindi sinasadyang kumagat at nagbuga ng isang lagot na tunog. Natalo kayo. Habang umiihip ang banayad na hangin,
Muling lumitaw ang figure ni Yun Shan sa himpapawid sa harap ni Xiaoyan sa paraang parang multo habang mahina niyang sinabi. Bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Xiaoyan. Sa isang nakakasikal na tunog, hinailan niya ang Heavy Zuan ruler mula sa kanyang likod. Mula sa malayo, itinuro niya si Yun Shan at iniluwa ang isang subo ng dugo. Sabi niya na may malamig na ngiti. Meron pa rin ako. Dahan-daang bumagsak si Yun Shan sa lupa. Pagkatapos noon, naglakad siya patungo kay Xiaoyan sa ilalim ng tingin ng lahat. His. Nang makitang papalapit si Yun Shan, ang Heaven Swallowing Python ay naglabas ng ilang matalim na sitsit mula sa bibig nito. Sa kasamaang palad, hindi ito naging sanhi ng paghinto ng mga yapot ni Yun Shan. Isang sandali nang si Yun Shan ay lalong malapit na, ang malaking buntot ng Heaven Swallowing Python ay biglang umindayog. Nagdala ito ng napakalaking, madilim na anino habang marahas itong naduraj patungo kay Yun Shan. Ang madilim na anino na nagmula sa lahat ng direksyon ay hindi nagdulot ng anumang pagbabago sa ekspresyon ni Yun Shan. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay pataas sa isang pabayang paraan. Isang kulay berdeng energy palm na may taas na 70 talampakan ang lumitaw sa kalagitnaan ng hangin. Kaagad, tinamaan nito ang malaking buntot ng Heaven Swallowing Python. Ang malaking puwersa na nakapaloob sa loob nito ay naging dahilan upang ang buntot ng Heaven Swallowing Python ay pumaypay sa kabilang direksyon. Mahigit 10 malalaking puno na may malalaking ugat ang nabasag sa gitna ng kanilang puno sa lugar kung saan dumaan ang buntot. His. Ang matinding sakit na ipinadala mula sa buntot ay muling nagdulot ng Heaven Swallowing Python na naglalabas ng isang alon ng sumisitsit na tunog. Ang pagsirit nito ay naglalaman ng sakit na mahirap itago. Walang pakialam na pinanood ni Yun Shan ang malaking Heaven Swallowing Python. Bahagya niyang pinagsalubong ang mga kilay. Ang kakayahan ng malaking tao na ito na makatiis sa pagtama ay nalampasan na ng isang ordinaryong rank 5 magical beast. Ang mga mata ng ahas ay naglalaman ng isang pulang-pula na kulay habang sila ay matamang nakatitig kay Yun Shan na papalapit. Napalaki ang bibig nito at muling iniluwa ang 7 kulay na likido. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, si Yun Shan ay hindi man lang gumawa ng kahit katiting na hakbang para umiwas. Diretso siyang naglakad sa likido. Maging ang mga damit sa kanyang katawan ay hindi nasira sa ginawa niya. Mabagal na huminto ang mga yapot ni Yun Shan. Tinitigan ni Yun Shan si Xiaoyan sa harap niya sa isang walang pakialam na paraan. Itinaas niya ang kanyang palad at hinayaan itong bumagsak ng marahan patungo kay Xiaoyan. Tinitigan ni Xiaoyan ang palad na unti-unting lumalapit. Namula ng tuluyan ang mukha niya. Ito ay dahil napagtanto niya na sa sandaling ito, hindi niya talaga may galaw ang kanyang katawan kahit katiting. Huwag ka nang lumaban. Manatili sa Misty Cloud Sect sa loob ng kalahating taon. Hindi kita sasaktan. Gayunpaman, kailangan mong magbayad ng kaunting halaga para sa iyong kawalang ingat. Mahinahong sabi ni Yun Shan habang pinagmamasdan si Xiaoyan na todo-todo upang kumawala sa kanyang mga pagpigil. His. Sa likod niya, ang malaking bibig ng Heaven Swallowing Python ay marahas na kumagat kay Yun Shan. Sa kasamaang palad, ito ay ipinadala sa isang sampal lamang mula sa huli. Ang palad ni Yun Shan ay nagiging mas malaki at mas malaki sa loob ng maitim na mga mata ni Xiaoyan. Ang kamay na hawak ni Xiaoyan sa Heavy Zuan ruler ay nanginginig din sa sobrang tindi. Ang kanyang isip ay ganap na tahimik sa mga sandaling ito. Tanging tunog lang ng patuloy na pagtibok ng kanyang puso. Sa tahimik na mundong iyon, tila mayroong isang uri ng napakalaking puwersa na malapit ng damaloy palabas ng magulong. Gayunpaman, sa sandaling iyon na ang napakalaking enerhiya ay malapit ng lumabas, ito ay biglang tumigil. Kaagad, umatras ito sa paraang parang kidlat na parang hindi kailanman lumitaw. Sa panahong umatras ang napakalaking puwersa, ang tahimik na estado ni Xiaoyan ay nasira din sa pag-atres nito. Inangat niya ang ulo niya. Ang palad ni Yun Shan ay kalahating sentimetro lamang mula sa kanyang sariling braso. Kaagad, isang walang pag-asa na emosyon ang umakyat sa kanyang puso. His. Sa kritikal na sandaling ito, ang Heaven Swallowing Python sa likod ni Xiaoyan ay biglang naglabas ng mahabang sitsit patungo sa langit.
isang matinding liwanag ang biglang umusbong ng marahas mula sa loob nito. Ang hindi pangkaraniwang pagbabago ng Heaven Swallowing Python ay agad na nakaakit ng tingin ng lahat ng naruroon. Maging si Yunshan ay napakunot ng noo sa kumpol ng matinding ningning. Ilang sandali pa, gayunpaman, isang biglaang pagbabago ang sa wakas ay lumitaw sa kanyang mukha na naging kalmado. Sa matinding liwanag sa likod ni Xiaoyan, isang mahabang malambing na kamay ng babae ang biglang nag-extend ng dexterously. Mukhang napakabagal nito, ngunit nagkataong nakaharang ito sa palad ni Yunshan. Sa sandaling magkadikit ang dalawang kamay. Biglang nanginig ang lupa. Napakaraming nakakatakot na mga linya ng crack ang kumalat sa ibabaw ng lupa, na para bang may naganap na lindol. Matandang kapwa, nasiyahan ka ba sa pambubugbog na ibinigay mo sa akin? Isang nakakabighani ngunit cool na boses na halos naging sanhi ng manhid ng mga buto ng lalaki na dahan-daang kumalat sa buong square. Kaagad, ang mga mukha ng ilan sa mga may mahinang lakas ng pag-iisip ay naging kasing pula ng ulap ng apoy. Hindi mabilang na mga tingin ang lumingon sa kinaroroonan ng boses na iyon. Nang makita nila ang kaakit-akit at nakakabighaning babae na nakatayo sa likod ni Xiaoyan, hindi nila sinasadyang huminga. Gayunpaman, ang mga tulad ni Hai Badong na nakakilala sa kanya, ay may mga nakakatakot na mukha. Napalunok si Xiaoyan ng laway. Habang dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo, isang malamig na nakakaakit, nakakabighani, at magandang mukha ang lumitaw sa kanyang paningin. Battle Through the Heavens. Kabanata 354. Pagbaba sa bundok. Kasunod ng hitsura ng nakakabighaning tao, ang parisukat ay bumaba sa isang pansamantalang katahimikan. Nanatili ang katahimikan ng matagal bago ito tuluyang nabasag ng isang nakakatakot na hindi sinasadyang sigaw. Queen Medusa. Dalawang salita lang ang nasabi, ngunit bigla itong naging sanhi ng malamig na panginginig ng lahat sa plaza. Ang pangalang ito ay isang bagay na narinig ng halos lahat ng mga mamamayan ng Jiama Empire. Ang napakalamig na kaakit-akit, magandang ngunit malupit na babae ay personal na pumatay ng hindi kilalang bilang ng mga kilalang malalakas na tao sa panahon ng digmaan sa Jiama Empire. Sa imperyong ito, kakaunti ang mga taong may kakayahang makipaglaban sa nakakabighaning babaeng ito. Ginamit ng babaeng ito ang kanyang marahas na paraan, na hindi nagpatalo sa mga dugong bakal na emperador, upang takutin ang ilang imperyo sa paligid ng Tiger Desert, na naging dahilan upang matakot silang magmadaling magsimula ng digmaan. Maraming tao ang gumamit ng salitang nakakatakot para ilarawan siya. Sa kalangitan, ang ekspresyon ng Hai Badong, na orihinal na libingan, ay ganap na napalitan ng takot sa sandaling ito. Maaaring siya ay manatiling kalmado sa harap ni Yunshan, ngunit sa harap ni Reyna Medusa, sa huli ay hindi niya naitago ang takot na nararamdaman niya para sa kanya sa loob ng kanyang puso. Ang labanan sa Tiger Desert noon ay nag-iwan ng matagal na takot sa kanyang puso na kasalukuyang naruroon pa rin. Karagdagan pa, ang selyong iyon na naging dahilan upang siya ay magdusa ng kapalaran ng mamuhay ng nakahiwalay sa loob ng mga dekada ay higit pang nagresulta sa pagkatakot ni Hai Badong kay Reyna Medusa tulad ng pagkatakot niya sa mga ulupong at alakdan. Bukod sa takot ay bigla na naman siyang kinilig. Nang makita ang matinding suntok na iyon kanina, malinaw na ang malaking pitong kulay na ahas kanina ay nag-transform mula kay Reyna Medusa. Iniisip lamang kung paano siya at ang nakakatakot na babae na ito ay namuhay ng magkasama sa hindi sinasadyang mahabang panahon nang hindi niya namamalayan, naging sanhi ng panginginig na damaloy sa gulugad ni Hai Badong. Si Xiaoyan, ang taong ito. Nasa tabi niya si Reyna Medusa ngunit hindi niya ito sinabi sa akin. Bastos. Gusto ba niya akong patayin? Si Hai Badong ay medyo galit sa kanyang puso habang siya ay tahimik na pinapagalitan. Reyna Medusa. Ang batang ito ay karapat-dapat na maging isang tao na gusto ng batang miss. Bagamat ang kanyang lakas ay hindi maganda, ang malalakas na taong nagpoprotekta sa kanya ay patuloy na lumalakas at lumalakas. Sa tingin ko ay dapat na siyang matagumpay na makaalis pagkatapos ng paglalakbay na ito sa Mystic Cloud Sect kahit na hindi man lang ako kailangan na magpakita. Pinuri ni Lingying at umiling. Ang biglaang pagsulpot ni Reyna Medusa ay nagdulot din sa kanya ng labis na pagkagulat.
Ang mga ekspresyon ni Fama at Jie Xingtian sa malaking puno ay naging napakalubha rin sa sandaling ito. Nagpalitan ng tingin ang dalawa at huminga ng malalim. Gayunpaman, hindi sila makapagsalita kahit isang salita. Ang suntok sa pagkakataong ito ay talagang medyo nakakagulat. Hindi ba nabigo si Reyna Medusa sa kanyang pagsulong? Natigilan si Guhi habang pinagmamasdan ang nakakaakit na magandang babae. Ang kanyang tingin ay dahan-daang dumaan kay Xiaoyan sa gilid. Sumimangot siya at mahinang sinabi. Mukhang hindi siya nabigo, ngunit dinala siya ni Xiaoyan pagkatapos ng kanyang pagsulong ng walang nakakaalam. Ang taong ito ay talagang matapang hanggang sa punto na nagiging sanhi ito ng mga tao na hindi makapagsalita. Para sa babaeng ito, ang pagpatay ng isang tao ay hindi gaanong naiiba kaysa sa pagpatay ng manok. Siya ay talagang mapalad na talagang nabubuhay hanggang ngayon. Sa likod niya, tumawa ng mapait si Liu Ling. Ang lakas na kasalukuyang ipinakita ni Xiaoyan ay malinaw na naghiwalay sa kanya sa nakababatang henerasyon. Kahit na ang ilang mga tao ng mas lumang henerasyon ay hindi maihahambing sa kanya. Sa tabi ni Guhi, Nalanjia, Mu Cheng, at ang iba pa ay nagkaharap sa isa't isa. Sa ilalim ng masamang reputasyon ni Reyna Medusa, hindi sila nang ahas na maglabas ng kahit kay titing na tunog. Tahimik na gamulong saglit ang lalamunan ni Xiaoyan. Nang hindi nag-iiwan ng bakas, bahagyang lumayo ang kanyang katawan. Bumaling ang tingin niya sa kagandahang nasa likod niya. Bagamat hindi ito ang unang pagkakataon na nakita siya ni Xiaoyan, hindi pa rin niya mapigilan na tahimik na purihin ang kagandahan nito sa kanyang puso. Ang katawan ng kasalukuyang Reyna Medusa ay nabalot lamang ng isang maputlang lila na damit. Gumalaw ang kanyang itim na buhok sa kanyang balikat at bumagsak hanggang sa kanyang nakataas na puwitan bago ito tumigil. Ang kanyang mapang-akit na figure na may mga protrusions sa harap at ang nakataas na likod ay parang honey peach na hinog na hanggang sa limitasyon nito, paulit-ulit na naglalabas ng alindog na naging sanhi ng pagkulo ng puso ng mga tao. Bumaba ang tingin ni Xiaoyan at medyo nagulat nang makitang ang buntot ng ahas na orihinal na naruroon ay naging dalawang mahaba, patas na paa ng tao sa hindi malamang oras. Ang kanyang snow white na maliliit na binti ay nasuspine ng halos kalahating pulgada mula sa lupa. Malinaw ang mga ito nang walang kahit kay-titing na mantsa o alikabok. Reyna Medusa, talagang hindi inaasahan na ikaw ay talagang kakaiba, malaking sawa. Hindi katakataka na naramdaman kong may mali. Dahan-daang gumalaw ang kamay ni Yonshan at isang energy ripple ang pinakawalan mula sa kanyang palad. Ginamit niya ang puwersang iyon para igalaw ang kanyang katawan ng ilang hakbang paatras. Ang walang pakialam na mukha niyang iyon ay muling nagkaroon ng kaseryosohan. Ang mahabang daliri ni Reyna Medusa ay eleganteng nagbigay ng banayad na pagpitik. Automatikong nawala ang energy ripple na kumakalat. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong at nagkataon na nakahanay siya kay Xiaoyan. Ang mga balintataw na iyon na puno ng kakaibang nakakahumaling na alindog ay tumawid sa Yonshan habang mahina niyang sinabi. Hindi ko rin inaasahan na talagang nalagpasan mo ang Daohuang barrier at pumasok sa Daozang class. Hindi ba't matagumpay ka ring nag-evolve? Ngumiti si Yonshan. Sumulyap ang kanyang tingin kay Xiaoyan at sinabing. Medyo nagulat lang talaga ako. Sa karakter mo, kumikilos ka talaga para tumulong sa isang tao. Kung hindi mo hinawakan ang Heaven Swallowing Python, hindi ako lalabas. Hindi ako masyadong nag-aalala sa kanyang buhay o kamatayan. Lumipat ang mga mata ni Reyna Medusa kay Xiaoyan habang mahina niyang sinabi. Binigay ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay. Mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay ang Heavy Zuan Ruler at mabilis na umikot ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan, naghahanda na magmadaling umatras anumang oras kung gagawa si Queen Medusa ng anumang kakaibang galaw. Siya rin ay napuno ng pag-iingat sa babaeng ito na kakaiba at hindi mahuhulaan ang ugali. Ngayong lumitaw ka, ano ang plano mong gawin? Ang puting kulay na mahabang buhok ni Yonshan ay inaanod ng hangin habang nagtatanong siya sa tila walang ingat na paraan. Dalhin siya. Nilalaro ni Reyna Medusa ang kanyang pinong daliri habang casual niyang binanggit. Posible para sa akin na hindi hawakan ang malaking ahas na iyon na naging anyo mo. Napakunot ng noo si Yonshan at sinabi. Pagkatapos ng parang kidlat na palitan kanina,
Malinaw niyang naunawaan na ang kasalukuyang Reyna Medusa ay may lakas na hindi mas mahina kaysa sa kanya. Kung talagang lalaban sila, mahirap sabihin kung sino ang lalabas na mananalo. Kung hindi ko siya aalisin, agad na mag-aalsa ang batang iyon. Kaya kung lumabas dahil sa panganib niya. Noon lang tinalikuran ng munting lalaki ang pagsupil sa akin. Pinunasan ng maselang daliri ni Reyna Medusa ang kanyang malinis na noo. May bahagyang kawalan ng kakayahan sa kanyang mga kilay. Maliwanag, medyo ayaw niyang iligtas si Xiaoyan. Mukhang naunawaan ni Yunshan ang mga salita ni Reyna Medusa, na tila walang kahulugan. Agad na lumalim ang kunot na nabuo sa kanyang noo. Ang kanyang tingin ay dahan-daang lumipad sa kanyang paligid habang patuloy na nagbabago ang kanyang ekspresyon. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Ang plaza ay muling naging tahimik kasunod ng pananahimik ni Yunshan. Ang ibang mga tao ay pansamantalang walang kwalipikasyon na makagambala ng ang dalawang malalakas na tao sa tuktok ay nag-uusap. Hinaplos ni Yunleng ang kanyang mga kamay at pinagmasdan si Yunshan na nagsimulang mag-alinlangan. Nawalan agad ng pasensya ang puso niya. Natural, hindi niya hinanggad na matagumpay na makaalis si Xiaoyan sa Misty Cloud Sect pagkatapos maubos ang napakalaking pagsisikap. Marahang dumampi ang kanyang palad sa medyo nakakakilabot na sugat sa kanyang ulo. Sa sandaling ito ay nabuo na sa isang peklat ng dugo, ngunit ang matinding sakit ay nananatili pa rin sa kanyang ulo, na naging sanhi ng matinding galit sa Yunleng. Old Sect Leader, kung hahayaan mong umalis si Xiaoyan ng ganito, tiyak na masisira nito ang reputasyon ng Misty Cloud Sect natin. Ang matinding galit na sinamahan ng matinding sakit ay paulit-ulit na kinain ang pangangatuwiran ni Yunleng. Nang biglaan, sa wakas ay hindi na siya nakatiis at napasigaw siya ng malakas. Walang modo. Bahagyang kumunot ang malalarawang kilay ni Queen Medusa. Nilinggan niya ang kanyang ulo at pinagmasdan si Yunleng na sumigaw kasama ang kanyang mga nakakabighaning mga mag-aaral. Lalong tumindi ang nakakabighaning glow sa loob nila. Nang makita ang nakakaakit na pagkinang sa mga mata ni Reyna Medusa, biglang naramdaman ni Yunleng ang anumang bagay ngunit panatag ang loob. Akmang aalis na sana siya nang biglang uminit ang ulo niya. Ibinaba niya ang kanyang ulo upang tingnan, napagtanto lamang na ang kulay abong bato sa ilalim ng kanyang mga paa ay biglang nagsimulang kumalat sa kanyang mga binti. Tumigil ka! Isang mahinang sigaw ang biglang lumitaw. Agad na lumitaw ang figure ni Yunshan sa gilid ni Yunleng. Walang awang inapakan ng isang paa niya ang mga paa ng huli. Isang malakas na puwersa ang tumagos, na direktang nabasag ang bato na kumakalat paitaas sa mga piraso. Pagkatapos lamang na maging alikabok ang bato ay nakatakas ang katawan ni Yunleng mula sa kanyang mga pagpigil. Lumalabas ang malamig na pawis sa kanyang ulo habang siya ay mabilis na umatras ng ilang hakbang, nagtago sa likod ni Yunshan. Wala na siyang lakas ng loob na magsalita pa. Kunin mo siya at umalis ka. Napabuntong hininga si Yunshan. Kumaway bigla ang kanyang kamay, nagsalita siya sa malalim na boses pagkatapos matitigan ng husto si Reyna Medusa. Ang hindi mabilang na mga nakahingang buntong hininga ay agad na umalangaw mula sa plaza nang marinig ang mga salitang ito ni Yunshan. Ang bagay ngayon ay talagang nagpasabog ng kaunti sa proporsyon. Lahat sila ay umaasa lamang na ang usapin ay mabilis na matapos. Kung magpapatuloy ang problemang ito, hindi nila alam kung gaano karaming malalakas na tao ang masasangkot. Old Sect Leader. Medyo ayaw ni Yunleng. Itikom mo ang iyong bibig. Malungkot ang ekspresyon ni Yunshan habang siya ay malamig na sumisigaw. Lumingon ang kanyang tingin kay Xiaoyan at sinabing, narinig ko rin ang tungkol sa 3 taon na kasunduan sa pagitan mo at ni Yanran mula kay Yunyun. Siya nga ay medyo impulsive patungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, ang kasunduan ay tapos na. Sana wala nang ugnayan sa inyong dalawa in the future. Hindi ko nais na ituloy ang usapin ng iilan sa inyo na gumagawa ng malaking gulo sa Misty Cloud Sect ngayon. Gayunpaman, ito ang magiging isa at tanging oras. Kung maglakas loob kang gawin ito sa hinaharap, ang aking Misty Cloud Sect ay maayos na magpapalit ng ilang mga payo kahit na mayroon kang Reyna Medusa na nagpoprotekta sa iyo. Sect Leader Yunshan, makatitiyak ka na sapat na para sa akin na pumunta sa ganoong lugar minsan.
Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin. Itinaas niya ang kanyang mga kamay patungo kay Yunshan at sinabing may mahinang ngiti. Sige na. Hindi maganda ang ekspresyon ni Yunshan habang winawagayway niya ang kanyang kamay. Napatingin si Reyna Medusa kay Xiaoyan. Hindi na siya umimik ng kahit anong kalokohan habang tumalikod at naglakad patungo sa batong hagdan sa labas ng plaza. Binuhat ni Xiaoyan ang heavy Zuan ruler at umatras ng ilang hakbang habang nakaharap kay Yunshan. Sa wakas, napunta ang kanyang tingin kay Nolan Yanran sa karamihan. Napagtanto niya na ang kabilang partido ay nagkataon na itinapon ang kanyang komplikadong tingin. Nagtagpo ang dalawang tingin sa isa't isa. Sila ay ganap na magkaibang mga emosyon kumpara sa oras na dumating si Xiaoyan. Inalis ni Xiaoyan ang kanyang tingin. Ibinaba niya ang kanyang mga mata, tumalikod at sinundan si Reyna Medusa sa ilalim ng panonood ng hindi mabilang na mga tingin. Sa kalangitan, pabago-bago ang ekspresyon ni Hai Badong habang pinagmamasdan niya si Reyna Medusa sa mahabang panahon. Saka lang niya ibinaba ang kanyang mga pakpak. Nanatili siyang mataas sa langit at tumangging bumaba kahit anong mangyari. Sa ilalim ng pagbabantay ng lahat ng mga tingin sa Misty Cloud Sect, ang likod ni Xiaoyan at Queen Medusa ay dahan-dahang naglaho sa kabila ng walang katapusang batong hagdan na natatakpan ng mga ulap. Sa wakas tapos na. Habang pinagmamasdan nila ang 2 taong nawala sa gilid ng kanilang paningin, ang malalakas na tao sa malalaking punong iyon ay nakahinga ng maluwag. Nagkatinginan sila at tumawa ng mapait. Sino ang mag-aasam na ang isang kompetisyon lamang na napagkasundoan sa pagitan ng 2 tao ng nakababatang henerasyon ay haantong sa aktwal na paglabas ng nakakatakot na line-up na ito na talagang humihingal sa kanila. Lahat. Ang usapin ngayon ay magtatapos sa ganito. Ikinalulungkot ko talaga sa pagpapalam sa lahat na makakita ng komedya ng nakababatang henerasyon. Inangat ni Yunshan ang kanyang mga mata, inilibot ang kanyang paningin sa paligid at bahagyang tumawa. Hihihi. Ang sect leader na si Yunshan ay marunong talagang magbiro. Dahil tapos na ang usapin, hindi na tayo magtatagal pa. Kung may oras tayo sa hinaharap, pupunta tayo at bibisitahin ang Misty Cloud Sect. Lahat ng nakatayo sa tuktok ng malalaking puno ay natural na maririnig ang utos na itaboy ang mga bisita, sa loob ng mga salita ni Yunshan. Kaagad, alam nila na hindi magandang manatili ng matagal sa ganoong lugar. Sa makatuwid, pagkatapos magsabi ng ilang magalang na salita, lahat sila ay nagdala ng kanilang mga tao, nagpasikat sa mga puno at lumipad patungo sa paanan ng bundok. Old Sect Leader, hahayaan na lang ba natin na umalis si Xiaoyan ng ganito? Binaliktad niya ang Misty Cloud Sect natin hanggang sa ganito ang estado. Tiningnan ni Yunleng ang mga taong umalis bago tumingin sa lugar kung saan nawala si Xiaoyan na may mukha na puno ng ayaw. Sa wakas, hindi na niya napigil ang magsalita. Ano ang gusto mong gawin? Tiningnan siya ni Yunshan ng mahina at sinabing, kahit ako ay wala akong kumpiyansa na talunin ang Reyna Medusa na iyon. At saka, nariyan pa ang 2 pang malalakas na dawwangs. Sa line-up na ito, anong uri ng malaking presyo ang dapat nating bayaran para manatili si Xiaoyan? Kumuyam ang ngipin ni Yunleng at sinabing, ngunit mula sa bagay na ito ngayon, malinaw na hindi binibigyang mukha ni Xiaoyan ang ating Misty Cloud Sect. Kung hindi tayo makakahanap ng pagkakataong tabyusan ang ating sarili, hindi ba tayo magiging biro kapag kumalat na ang bagay na ito? Bahagyang kumunot ang noo ni Yunshan at sinabing, ano ang plano mong gawin? Nakikita ko ang mga katulong sa likod ni Xiaoyan ngayon, nangangahas akong igarantya na ang pagkamatay ni Mo Cheng ay tiyak na may kinalaman sa kanya. Dahil ayaw niyang manatili sa Misty Cloud Sect, maaari tayong pumunta sa Wutan City para imbitahan ang kanyang ama. Mahinang sabi ni Yunleng. Katangahan. Lumubog ang ekspresyon ni Yunshan habang mahinang samaway. Sa palagay ko ay naging magulo ka na talaga sa iyong katandaan. Dahil alam mong maraming katulong si Xiaoyan sa likod niya, sasaktan mo pa rin siya dahil kay Mo Cheng. Sulit ba talaga? Dito na nagtatapos ang usapin. Huwag mo nang banggitin pa sa hinaharap. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, iwinagayway ni Yunshan ang kanyang manggas. Tumalikod siya at naglakad patungo sa gitna ng plaza, kung saan nagsimula siyang mag-ayos ng mga lalaki para ayusin ang gulo.
Berde at puti ang ekspresyon ni Yonleng habang nakatingin kay Yonshan na nagsuklay ng manggas at umalis. Dahan-dahan niyang pinahid ang nakakakilabot na sugat sa kanyang ulo at ang mapatla niyang mukha ay muling naging ganid. Ang titig na ginamit niya upang pagmasdan ang lugar kung saan nawala si Xiaoyan ay puno ng puot at isang madilim na kasamaan. Hindi nagtagal matapos ang sitwasyon sa plaza ay biglang lumitaw sa kalangitan ang isang humahanggos na tunog ng hangin. Kaagad, isang matikas at eleganteng anino ang biglang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng bukas na lupa. Ang kanyang magagandang mga mata ay dumaan sa gulo sa lupa at ang kanyang magandang mukha ay hindi sinasadyang lumubog. Guro. Sa plaza, si Nolan Yanran ang unang nakatuklas ng matikas na dilag na dahan-daang bumaba mula sa langit. Bahagya siyang nagulat. Ang kanyang magagandang mata ay agad na naging ganap na pula habang siya ay mabilis na sumugod. Pagkatapos nito, kumatok siya sa dibdib ng huli. Ang mga hinaing sa kanyang puso ay tuluyang nauwi sa isang daing. Sect Leader. Nagbalik na ang Sect Leader. Habang ang lahat ng mga disipulo ng Mystic Cloud Sect sa plaza ay nakatingin sa babaeng nakasuot ng buwan na lumitaw, sila ay nasasabik na sila ay lumuhad. Sige, sige. Yanran, tumigil ka na sa pag-iyak. Sabihin mo sa guro kung ano ang eksaktong nangyari. Mainit na hinaplos ng babaeng nakasuot ng buwan ang malambot at mahabang buhok ni Nolan Yanran. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya. Ang marangal at magandang mukha na iyon ay nakakagulat na ang parehong tao na nabuhay ng isang kain na hinalang buhay kasama si Xiaoyan sa Magical Beast Mountain Range noon. Yunji. Battle Through the Heavens. Kabanata 355. Paghihiwalay at transaksyon. Sa isang maliit na landas na lantian ng halaman, dalawang figure ng tao, isang lalaki at isang babae, na ang isa ay nasa harap ng isa, ay dahan-dahang naglakad. Ang tahimik na kapaligiran ay bumalot sa kanilang dalawa. Sa kalangitan sa itaas ng ulo ng dalawang tao, dalawang figure ang sumusunod din sa malayo. Sa isang tiyak na sandali, ang babae, na nauuna sa iba, ay tumigil sa paglalakad. Ang kanyang maselang kamay ay marahang iniikot ang itim na buhok sa harap ng kanyang noo. Gamit ang malamig na boses, naglabas siya ng ilang salita mula sa kanyang nakakaakit na mapupulang labi. Kayong dalawa sa itaas. Hindi ka ba napapagod sa paglipad? Bagamat hindi masyadong malakas ang boses niya, ang dalawang figure ng tao sa langit ay sabay na huminto makalipas ang ilang sandali. Nagpalitan sila ng sulyap at dahan-dahan lamang na nakarating sa isang malaking puno sa likod ni Xiaoyan. Old Hai, ano ang intensyon mo ngayon? Hanggang ngayon, hindi ko pa nakukuha ang lahat ng mga sangkap na panggamot na kailangan para sa spiritual recovery purple pill mo. Maingat na umatras si Xiaoyan. Lumingon ang kanyang ulo kay Hai Badong habang nagsasalita. Nagulat si Hai Badong nang marinig ito. Bahagyang kumunat ang noo niya habang ang kanyang tingin na may kung anong takot ay tumama kay Reyna Medusa na nakasandal sa puno ng puno, casual na naglalaro ng nalaglag na dahon. Saglit siyang nag-isip at ngumiti ng mapait. Bata, dahil matagumpay kang nakaalis sa Mystic Cloud Sect, malamang na hindi mo na ako kailangan para patuloy na protektahan ka mula ngayon. Tungkol naman sa Spiritual Recovery Purple Pill, kung magagawa mong kolektahin ang mga kinakailangang sangkap sa hinaharap, matutulungan mo akong pinuhin ito at pagkatapos ay humanap ng taong pinagkakatiwalaan mo upang ibigay ito sa akin, malamang na ibibigay ko ito sa akin. Ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang mga labi at tahimik na tumango. Siya ay same time na yumoko kay Hai Badong sa puno at sinabi sa malalim na boses. Old Hai, ano man ang mangyari, ako, si Xiaoyan ay aalalahanan ang tulong na ibinigay mo sa akin ngayon. Sa hinaharap, kung ang Old Hai ay may anumang bagay na mahirap lutusin o nangangailangan ng pagtitipon ng mga tao, ang maliit na ako ay gagamitin ang lahat ng aking lakas upang tulungan ka kung ito ay nasa aking kakayahan. Hihihi. Sige. Dahil ganito ito, pagkatapos ay maghiwalay na tayo ng landas dito. Kung kailangan mo ng anumang tulong sa hinaharap, maaari kang direktang pumunta sa Primer Clan sa kabisera. Ngumiti si Hai Badong, tumanggo siya bilang sagot. Oo, tandaan mo, munting lalaki, maaaring hindi ko alam kung ano ang relasyon mo kay Reyna Medusa, ngunit anuman ang mangyari,
dapat kang maging mas maingat sa pakikitungo sa kanya. Ang kalupitan ng babaeng ito ay higit pa sa iyong inaasahan. Muling sumulyap ang sulok ng mga mata ni Haibadong kay Reyna Medusa sa harapan nila. Bahagyang gumalaw ang kanyang bibig at isang boses na napakalambot na hindi marinig ay binalot ni Daochi at tahimik na ipinadala sa tainga ni Xiaoyan. Tumanggo si Xiaoyan nang walang nakapansin. Palam, maliit na tao. Muling ikinulong ni Haibadong ang kanyang mga kamay kay Xiaoyan. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Lingying sa tabi niya at binigyan din siya ng magiliw na ngiti. Pagkatapos nito, ibinaba niya ang mga pakpak sa kanyang likod at biglang bumaril sa kalangitan, nawala sa asol na kalangitan. Itong old sir. Sa sandaling pinaalis niya si Haibadong gamit ang kanyang mga mata, muling ibinaling ni Xiaoyan ang kanyang tingin sa nakangiting si Lingying at magalang na sinabi. Hihihi. Ayon sa mga utos ko, natapos na ang misyon ko sa sandaling umalis ka sa Misty Cloud Sect. Kaya dapat bumalik din ako. Ngumiti si Lingying at itinaas ang isang hinlalaki kay Xiaoyan. Munting kaibigan, sa pagkakataong ito, maganda ang ginawa mo. Maroon kang lakas ng loob. Masyadong maraming papuri ang ibinigay sa akin ni Old Sir. Ang maliit na ako ay lumalakas lamang dahil kakaunti sa inyo ang sumusuporta sa akin. Kung hindi, gaano man ako katapang, hindi ako maglalakas loob na kumilos ng may pagmamataas sa Misty Cloud Sect. Ngumiti si Xiaoyan at sinabing. Natawa si Ling Xiao habang sumagot. Bata, ang iyong karakter ang gusto ko. Gayunpaman, mayroon akong iba pang mga misyon na dapat tapusin at hindi na ako maaaring magpatuloy pa. Magpapalam ako sa iyo dito. Kung magkita tayong muli sa hinaharap, ang matandang ako ay mag-aanyaya sa iyo na uminom kasama ako ng buong puso. Maraming salamat. Pinagmasdan ni Xiaoyan si Lingying na unti-unting bumangon at tumanggo ng nakangiti. Bukod dito, dahil sa pagkakaroon natin ng magkatulad na karakter, mag-iiwan ako ng ilang salita para sa iyo. Ang pares ng pakpak ni Yingling ay biglang huminto. Tumingin siya ng diretso kay Xiaoyan at sinabi sa seryosong paraan. Napakalaki ng kontinente ng Daochi. Kailangan mong magmadali at palakasin ang iyong sarili. Kung hindi, wala kang karapatang piliin ang taong mahal mo. Sige, iyon lang ang masasabi ko. Ingatan mo ang iyong sarili. Malalaman mo ang kahulugan ng mga salitang ito ko sa hinaharap. Ikinaway ni Lingying ang kanyang kamay habang ang kanyang katawan ay mabilis na umangat sa langit. Sinabayan ng tunog ng rumaragas ang hangin, ang kanyang katawan ay naging malabong itim na anino na mabilis na naglaho sa abot tanaw. Umalis na ang lahat. Tumayo si Xiaoyan sa pwesto at nagpakawala ng mahinang buntong hininga. Agad siyang kumunat ang noo habang pinagmamasdan si Yingling na nawala sa abot tanaw, nakaramdam ng kaunting pag-aalinlangan sa mga salitang binitawan ng kabilang partido. Sige, dapat ay natapos mo na ang iyong poem, hindi ba? Habang si Xiaoyan ay nakatulala sa kalawakan, isang mahinang boses ang humila sa kanya pabalik mula sa kanyang kawalan ng pag-iisip. Inikat ni Xiaoyan ang kanyang katawan at pinagmasdan si Reyna Medusa, na ginagamit ang kanyang pares ng nakakaakit na magagandang mata para titigan siya. Hinailan niya ang gilid ng kanyang bibig at nagpakita ng medyo pangit na ngiti habang awkward na sinabi. Iyan. Kamahalan, bakit hindi ka nagpalit ng anyo? Nagpalit ng anyo. Nakataas ang kilay ni Reyna Medusa habang nakatitig kay Xiaoyan sa medyo nakangiting paraan. Sino bang may sabi na nagpalit ng anyo? Huwag mong sabihin sa akin na lubusan kang naasimilasyon sa diwa ng Heaven Swallow ang Python. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan. Ang mga kamao sa kanyang manggas ay biglang humigpit. Bahagyang sumulyap si Reyna Medusa kay Xiaoyan. Hindi nakaligtas sa kanya ang kaunting pagbabago ng kanyang katawan. Inayos niya ang kanyang katawan at iniunat ang kanyang tamad na palso. Ang kanyang kaakit-akit na mga kurba ay lubhang nakakaakit sa mata. Gayunpaman, ang kasalukuyang Xiaoyan ay hindi nang ahas na iwanan ang kanyang tingin sa mga lugar na iyon sa isang mapangahas na paraan. Hanggat gumawa siya ng kaunting hindi naaangkop na pagkilos sa harap ng taong ito na kinatatakutan ng kahit isang malakas na tao tulad ni Yun Shan, ang kabilang partido ay maaaring agad nakitilin ang kanyang buhay. Bilang halaga ng pagliligtas sa iyo, ang batang iyon ay hindi maaaring magpakita sa loob ng 3 araw.
Isang malabong ngiti ang naroon sa labi ni Reyna Medusa. Maliwanag, labis siyang nasiyahan sa kanilang palitan sa pagkakataong ito. Oh, nakahinga ng maluwag si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso. Inilibot niya ang kanyang mga mata at ngumiti habang sinasabi. Kung ganoon, nagpaplano ba si Reyna Medusa na gumamit ng hugis ng tao para sundan ako sa loob ng 3 araw na ito? Huwag kang mag-isip ng mga nakakatawang kaisipan. Iyan ang magiging dahilan ng pagkawala ng iyong buhay. Ginalaw-galaw ni Reyna Medusa ang kanyang mga paa, dala ang kakaibang mabangong hangin na nagdulot ng apoy sa loob ng tiyan ng mga tao. Nakarating siya sa harap ni Xiaoyan. Ang pagngiti niyang iyon, gayunpaman, ay naging sanhi ng paninigas ng buong katawan ni Xiaoyan. Ang kanyang snow white na kamay ay biglang lumawak sa harap ni Xiaoyan. Ang makatarungan, malambot, pinong makinis na maliit na kamay ay nagbigay sa mga tao ng salpok na kumagat dito. Ibigay mo sa akin ang bagay na iyon. Sabi ni Reyna Medusa sa malumanay at malambot na paraan. Anong bagay? Nalungkot ang mukha ni Xiaoyan tungkol dito. Ang panggamot na formula para sa Thoang Spirit Pill. Dahan-dahan at maluwag na pinaginhawa ni Queen Medusa si Xiaoyan sa kanyang kamangmangan. Kumaibat ang sulok ng bibig ni Xiaoyan. Agad na ngumiti ng mapait si Xiaoyan at bamantong hininga. Dahan-daang tinapik ng kanyang kamay ang kanyang storage ring at ang medicinal formula para sa Thoang Spirit Pill na pinaghirapan niyang makuha ay madaling ibinigay sa kamay ng kabilang partido sa ganitong paraan. Hinawakan ng maselang kamay ni Queen Medusa ang formula ng gamot para sa Thoang Spirit Pill. Sa unang pagkakataon, isang emosyon na nagmumungkahi na hindi na siya makapaghintay ay lumitaw sa nakakabighaning mukha ni Reyna Medusa. Binuksan ng kanyang mga kamay ang medicinal formula at detalyadong binasa ng kanyang magagandang mata ang epekto ng Thoang Spirit Pill na naitala dito. Maya-maya pa ay bumuga siya ng mahabang hininga. Tinupin niya ang medicinal formula, iwinagayway ang kanyang pinong daliri at ang medicinal formula ay nagsimulang umikot sa itaas ng kanyang kamay. Bulong ni Xiaoyan sa kanyang puso habang pinagmamasdan si Reyna Medusa na bumaba sa katahimikan. Siya rin, tahimik lang. Biglang tumama sa kamay niya ang umiikot na medicinal scroll. Itinaas ni Reyna Medusa ang pares ng nakakaakit na magagandang mata, na naging sanhi ng hindi sinasadyang pagkahumaling ng mga tao sa kanila. Tinitigan niya si Xiaoyan at iwinagayway ang medicinal formula sa kanyang kamay sa kanya. Tinanong niya, dapat nakita mo na ito, tama ba? Oo, tapat na tumanggaw si Xiaoyan. Maaari mo bang ayusin ito? Mahinang tanong ni Reyna Medusa. Sa sandaling ito, naramdaman ni Xiaoyan na ang paghinga ng una ay tahimik na bumilis. Isa lamang akong alchemist na wala pa sa ika-4 na baitang. Ang Thoang Spirit Pill na ito ay isang tier 6 na panggamot na tableta. Ngumiti ng mapait si Xiaoyan at inilahad ang kanyang mga kamay. Pero bago pa man bumagsak ang kanyang mga salita, naputol siya ng malamig na tawa mula sa kabilang panig. Bagaman ang aking espiritu ay napigilan ng Heaven Swallow ang Python, malabo kong batid ang ilan sa mga bagay tungkol sa iyo. Noon, hindi ba ang gamot na ibinigay mo sa High Badong para masira ang selyo na inilagay ko rin sa ika-6 na baitang? Maaaring hindi ko sigurado kung bakit minsan ang iyong lakas ay hindi naaayon sa 6 na Pildores noon, malinaw kong alam na mas mahusay ka pa. Kung kaya mong pinuhin ang isang tier 6 medicinal pill, mayroon kang mga kwalipikasyon na makipag-usap sa akin. Kung hindi mo talaga kaya, wala akong pakialam. Sa lugar na ito, ang kamay ni Reyna Medusa ay marahang hiniwa sa leeg ni Xiaoyan. Naramdaman agad ng huli na nanlamig ang kanyang leeg at dali-dali niya itong hinawakan. Laking gulat niya nang mapagtanto na ang mga patak ng sariwang pulang dugo ay talagang lumitaw sa kanyang leeg. Totoo ang sinabi ni Old Hai. Napakabisyo talaga ng babaeng ito. Napalunok si Xiaoyan ng laway habang tahimik na nagmumura sa kanyang puso. Matapos mag-isip sandali, hindi na niya itinuloy ang pagtatago ng impormasyon. Tumingin siya ng diretso kay Reyna Medusa. Sige, matutulungan kitang pinuhin ang Thoang Spirit Pill. Pero anong mga benepisyo ang makukuha ko? Benepisyo. Makakalimutin ako sa bagay na sinaktan mo ako kanina. Mahinang sabi ni Reyna Medusa. Kung ganoon,
maaari kang maghanap ng ibang tao upang pinuhin ito. Hindi ako interesado. Napakunot ang gilid ng bibig ni Xiaoyan nang marinig ito habang malamig siyang tumawa. Bahagyang naningkit ang magagandang mata ni Reyna Medusa. Isang ice-cold killing intent ang dahan-daang bumabalot sa kanya. Isang pitong kulay na enerhiya ang biglang lumabas sa kanyang maselang kamay na parang mga alon ng tubig. Pinagmasdan niya ang pitong kulay na parang tubig na alon at mahinang nagtanong ng nakangiti. Mayroon ka bang kwalipikasyon na makipag-usap sa akin? Kung papatayin mo talaga ako, natatakot ako na ang espiritu ng Heaven Swallowing Python ay agad ding maglulunsad ng counterattack, hindi ba? Napaatras si Xiaoyan. Tahimik na lumitaw ang isang kulay berdeng apoy sa kanyang kamay na natatakpan sa loob ng kanyang manggas. Ang layunin ng pagpatay na bumabalot kay Reyna Medusa ay biglang naging tamad. Bahagyang kumunot ang kanyang kilay at sinabing, talagang napakatalino mo para malaman kung paano umasa sa iyong relasyon sa Heaven Swallowing Python para supalan ako. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag si Xiaoyan. Sa hitsura ng mga bagay, lumalabas na ang Heaven Swallowing Python ay mayroon pa ring gamit sa pagsugpo kay Reyna Medusa. Hindi ako isang taong mangingikil ng labis na halaga mula sa iba. Gayunpaman, ang pagtatangka ng iyong kamahalan na gamitin ang isang puting lobo gamit ang iyong mga kamay ay hindi masyadong mabait. Ang pagpino sa isang antas ng 6 na gamot na tableta ay isang napaka-problema at nakakapagod na bagay. Gayunpaman, gusto mong gawin ko ang lahat upang pinuhin ito sa pamamagitan lamang ng isang casual na pagbanggit mula sa iyo. Saan ka makakahanap ng magandang bagay sa mundong ito? Si Xiaoyan ay tila walang magawa habang nagsasalita. Itigil mo na ang pagbibigay mo sa akin nitong maliliwanag na dila mo. Sabihin mo lang sa akin ang iyong mga kondisyon. Mahinang sabi ni Reyna Medusa. Ngayong umalis na si Hai Badong at ang matandang si Lingying na iyon, bigla na lang akong hindi naligtas. Sinapo ni Xiaoyan ang kanyang ulo at awkward na tumawa. Basta handa si Reyna Medusa na mangako na paprotektahan ang munting ito sa loob ng 3 taon, tutulungan kitang pinuhin ang Thoang Spirit Pill kahit anong mangyari. Paprotektahan kita sa loob ng 3 taon. Agad na sumili ang isang ngiti sa nakakaakit na magandang mukha ni Reyna Medusa. Ang kanyang kamay ay marahang ipinatong sa mga balikat ni Xiaoyan. Ang ngiti niyang iyon ay sobrang nakakaantig. Kung saan, hindi ba mas mabuting ipagsapalaran na lang na masugpo ng Heaven Swallowing Python at patayin ka ngayon? Sa madaling salita, walang dapat pag-usapan kung gayon. Binawi ni Xiaoyan ang kanyang mga balikat at pinalawak ang kanyang kamay. Sudge, makakalimutan mo ang mga hindi makatutuhanang kaisipang iyon. Hindi ako kasing tanga ni Hai Badong. Bibigyan kita ng 1 taon. Sa 1 taon na ito, hindi ako magiging manlalaban mo. Lalabas lang ako at tutulungan kang mawala ang gulo kapag nasa sitwasyon ka na kung saan malapit ka ng mamatay. Sa ibang pagkakataon, maaari akong kumilos kung maganda ang aking kalooban. Siyempre, kung hindi mo kayang inumin ang Thoang Spirit Pill sa loob ng 1 taon na ito, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Ito ang aking mga kondisyon. Pumayag ka ba o hindi? Medyo naiinip na sabi ni Reyna Medusa. Bahagyang kumunot ang noo ni Xiaoyan. Sa wakas ay itinaas niya ang kanyang ulo pagkaraan ng ilang sandali upang tingnan ang magandang mukha ni Reyna Medusa na naglalaman na ng kaunting ice-cold killing intent. Tango lang ang naitango niya nang ayaw niya. Sige. Nang marinig ito, ang layunin ng pagpatay sa magandang mukha ni Reyna Medusa ay agad na napalitan ng isang kaakit-akit, banayad na ngiti.